Ang mabait na lalaki na ito ay pumasok sa imburnal para iligtas ang isang ligaw na pusa. Dahil dito, na-miss niya ang kanyang date sa kanyang nobya. Tanging paghingi lang ng tawad ang nagawa niya. Habang nagmamadali siyang pumunta sa kanyang date, nabangga niya ang kanyang magiging asawa. Ngunit hindi siya huminto nang makarating siya sa pinagtagpuan nila. Tinakpan ng kanyang nobya ang kanyang ilong dahil sa pagkasuklam. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Choi Dae-hyun na gusto lang niyang iligtas ang isang kuting, kaya't hindi sinasadyang nahawakan niya ang dumi sa imburnal. Umiti ang kanyang nobya pagkatapos marinig ito. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang hinlalaki. Hindi alam ni Choi Dae-hyun kung ano ang gagawin. Nagsimula siyang hawakan ang kanyang nobya, ngunit nagpa siya ang kabilang partido na tumayo at umalis ng walang pag-aalinlangan. Ang date ay nauwi sa kabiguan. Naiwan ulit mag-isa si Choi Dae-hyun. Tiningnan niya ang teddy bear sa tabi niya na parang nang iinsulto, kaya't galit siyang sinuntok ito. Samantala, katatapos lang makipag-away ni Jung sa Etbyul at akma siyang sisindi ng sigarilyo para kumalma, ngunit wala na siyang makita sa kanyang kahon. Habang iniisip ng grupo kung saan sila makakabili ng sigarilyo, biglang sumulpot si Choi Dae-hyun na may dalang teddy bear sa kanyang likod. Ibinato niya ang teddy bear sa basurahan. Pakiramdam ko tinatawanan mo ako. Gusto mo bang masuntok? Sa ilang kilos ni Choi Dae-hyun, nakita ng tatlo na hindi masyadong matalino ang lalaking ito. Naisip nilang ito na ang pagkakataon nilang humanap ng sigarilyo, kaya't nagpa siya silang pasulungin si Jung sa Etbyul. Sa simula, ayaw makialam ni Choi Dae-hyun, kaya lumayo siya kay Jung sa Etbyul at aalis na sana. Ngunit muli siyang nahila ni Jung sa Etbyul. Sa huli, hindi na natiis ni Choi Dae-hyun ang paglalambing ni Jung sa Etbyul. Sumunod siya para bumili ng sigarilyo, ngunit pinayuhan niya silang huminto sa paninigarilyo. Hindi ito pinansin ng kanyang mga kaklase. Kinuha nila ito at inilagay sa kanilang bibig, ngunit nalaman nilang sugar candy pala ito. Sa sandaling ito, bumalik si Choi Dae-hyun. Nakatingin si Jung sa Etbyul sa kanya nang may kagalakan. Siya lang ang nagpayo sa kanya na huminto sa paninigarilyo. Pagkatapos ay tumalon siya sa tabi ni Choi Dae-hyun, tumayo sa tipto at binigyan siya ng matamis na halik. Sa harap ng kakaiba at di inaasahang halik na ito, natigilan si Choi Dae-hyun. Pagkatapos, biglang lumapit si Kong Boon-hee na may mapaglarong ngiti. Hindi siya nagpaliwanag, tumalikod at umalis ng may kasiyahan. Bago siya umalis, hindi niya nakalimutang bigyan siya ng flying kiss dahil na ospital ang kanyang ama. Dati, nagpapalitan sila sa pagbabantay ng convenience store. Ngayon siya na lang ang nagbabantay nito. 3 araw at 3 gabi na siyang hindi natutulog, kaya hindi na niya kinaya. Kaya't naglagay siya ng hiring notice at nakatulog. Ngunit sino ang mag-aakala na pagkatapos niyang makatulog, isang babae na may kaakit-akit na katawan ang marahang lumakad ng may pang-akit ayon sa musika, dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang mga lalaki sa daan ay patuloy na nakatingin sa kanya. Nagpagpag siya ng buhok, walang pakialam sa kahit sino. Dahil lang sa lalaking matagal na niyang gusto ay nasa convenience store na ito. Umasok siya sa convenience store, kumatok sa mesa para gisingin si Choi Dae-hyun. Natakot at nanginginig si Choi Dae-hyun. Pagkatapos ay lumingon siya at nakita ang magandang babae sa harapan niya. Ang ngiti niya ay parang hangin sa tagsibol na humahaplos sa lawa ng ulan sa taglagas, bumababa sa kuta ng pangangaso. Pagkalipas ng ilang segundo, bumalik siya sa normal. Nang malaman niyang nandito ang babae para sa interview, tumakbo siya palabas para kumuha ng tubig. Ngunit nang makarating siya sa refrigerator, biglang sumakit ang dibdib niya. Pagkatapos, isang eksena mula 3 taon na ang nakakaraan ang bumalik sa kanyang isip. Nalaman niya na ang babae pala ang nung kumuha ng kanyang unang halik. Sobra siyang natakot kaya dali-dali niyang tinakpan ang kanyang bibig. Ngunit batay sa reaksyon ng kabilang partido, tila hindi siya naaalala ng babae, kaya't siya ang unang kumilos upang ipaunawa sa babae na dapat siyang umatras. Tamang-tama nang magpasya si Choi Dae-hyun na paalisin si Jung sa Etbyul, bigla siyang nagpakita ng interes kay Choi Dae-hyun. Nang makita ang pagod na mukha ni Choi Dae-hyun, masayang nagbuhos si Jung sa Etbyul ng isang tasa ng tsaa para sa kanya. Ang herbal tea ay nakakatulong magpahinga mula sa pagod. Nang makita niya ang pag-aalinlangan ni Choi Dae-hyun, sumipsip muna siya. Pagkatapos ay tumalikod siya at umalis, sinabing gusto niyang pumunta sa banyo. Gaya ng inaasahan, pagkaalis ni Jung sa Etbyul, hindi na napigilan ni Choi Dae-hyun ang inumin ito. Ngunit sino ang mag-aakala na wala pang 0 segundo matapos uminom, nakatulog na siya. Nang magising siya, ang tindahan na dati ay walang laman ay napuno na ng maraming customer. Inakala niya na ito na ang sapat na dahilan para matanggap siya. Ngunit hindi inaasahan, ipinilit pa rin ni Choi Dae-hyun kay Jung sa Etbyul na umuwi at hintayin ang abiso. Sinabi niya na mas maraming estudyante ang mag-interview bukas. Narinig ito ni Jung sa Etbyul at napaiyak. Anong gagawin ko? Kawawa naman. Bakit ka umiiyak? Bukas, siguradong hindi magtatagumpay ang mga mag-interview dahil tatanggapin mo ako. Ganito, matapos gamitin ang kanyang kahinaan, matagumpay na natanggap si Jung sa Etbyul. Kinabukasan, pumunta siya sa tindahan upang masanay sa kapaligiran. Ang magandang babae ay matamis magsalita at sa unang pagkikita pa lang niya sa kanyang magiging biyanan, napaawang na ang bibig ng kabilang partido. Gusto ko lang itanong, hindi ka kapatid, kundi nanay? Akala ko magkapatid kayo, haha. Ang malakas na tawa ng ina ay nagpataka kay Choi Dae-hyun sa tabi niya. Si Jung sa Etbyul ba ay isang superhuman sa alamat? Pagkatapos ng mabilis na pag-unawa sa proseso ng trabaho, umuwi muna si Jung sa Etbyul. Sa oras na ito, may
may isang tiyuhin ang dumating sa tindahan para magpapalit ng barya. Ngunit nang buksan ni Choi Dae-hyun ang cash register, nakita niyang nawawala ang mga 50,000 won na bill. Bigla niyang naalala ang sandali nang umalis si Jung Saet-byul na maraming 50,000 won na cash sa kanyang bulsa. Kaya't nagmadali siyang suriin ang surveillance system ng tindahan. Ngunit nakita lang niya na tinakpan ni Jung Saet-byul ang cash register. Walang makita. Sa pagkadismaya, diretso niya itong tinawagan para alamin kung ano ang nangyayari. Ngunit naka-off ang cellphone niya. Lalo itong nagpatindi ng hinala ni Choi Dae-hyun. Sa sandaling iyon, hindi na siya nag-isip pa. Hinanap niya ang bahay ni Jung Saet-byul batay sa address na nakasulat sa aplikasyon nito. Ngunit nang makarating siya sa pintuan ng bahay, nag-alinlangan siya. Naisip niya ang eksena pagkapasok niya. Namatay ba ako? Bakit kailangan niyang mag-unat para magkaroon ng lakas ng loob? Ngunit hindi niya alam na lahat ng kakaibang kilos na ito ay nakita ng malinaw ng mga nasa loob ng bahay. Hanggang sa pagpindot niya ng doorbell, biglang may lumabas na lalaki at marahas siyang hinila papasok. Pagkatapos ay tinrato siya na parang isang bisitang dumating sa tamang oras, ngunit sa maling lugar. Idiniin nila siya sa lupa. Mabilis na ipinaliwanag ni Choi Dae-hyun na nandito siya para hanapin si Saet-byul. Hindi niya inaasahan na ang babae sa harap niya ay nagngangalang Saet-byul din, lalo pang lumalim ang pagkakaunawaan. Idiniin siya ng pulis sa lupa. Sa kabutihang palad, dala niya ang kanyang aplikasyon sa trabaho, kung saan nakasulat ang pangalan at address ni Jung Saet-byul. Pagkatapos ay isinalaysay niya ang nangyari sa tindahan. Doon lang nalutas ang pagkakaunawaan. Pagkatapos ay nagmadali siyang bumalik, ngunit laking gulat niya, naroon na si Jung Saet-byul sa loob ng tindahan. Wala siyang oras para mag-isip pa. Galit siyang lumapit sa kanya at tinanong kung saan napunta ang pera. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nakita niyang bumalik na ang pera sa counter. Bagaman hindi niya alam ang buong kwento. Alam ni Choi Dae-hyun na nagkamali siya ng pagkaunawa kay Jung Saet-byul. Dahil ba sa nami mismo ako kaya ka tumakbo dito? Kung tumakbo ka rito dahil nami mismo ako, gusto pala ako ng manager ng tindahan. Tama nga, para siyang may malubhang sakit. Pagkasabi nito, lumabas siya ng pinto. Ngunit hindi niya inaasahan na sa sandaling ito ay makikita niya ang babaeng pulis. Tinanong siya ng babaeng pulis, nahanap mo na ba ang kumuha ng pera? Akma na niyang ipapaliwanag ang lahat nang bigla siyang putulin ni Jung Saet-byul na kalalabas lang. Agad na naunawaan ni Jung Saet-byul na napagkamalan siyang magnanakaw. Labis siyang nadismaya. Pagkatapos ay malungkot siyang umalis, ngunit hinabol siya ni Choi Dae-hyun at pinigilan. Lumingon si Jung Saet-byul at sinabi sa kanya, kinuha ng nanay mo ang pera dahil kailangan niya ito ng madalian. Pagkatapos, ang kanyang mukha ay napuno ng pagkadismaya. Pagkasabi nito, tumalikod siya at umalis. Gusto siyang pigilan ni Choi Dae-hyun, ngunit hinarangan siya ng sipa ni Jung Saet-byul. Binalaan siya nito na huwag siyang sundan pa uwi. Sumigaw si Jung Saet-byul sa kanyang pagkadismaya. Napagtanto din ni Choi Dae-hyun na hindi siya dapat nagmadali sa paggawa ng konklusyon. Ngayon, hindi na siya binibigyan ni Jung Saet-byul ng pagkakataong humingi ng tawad. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay, kinabukasan, kumilos pa rin si Jung Saet-byul na parang walang nangyari. Dumating siya sa convenience store sa tamang oras. Kinabukasan, maganda ang suot ni Jung Saet-byul. Dumating siya sa tindahan na may labis na pananabik. Nakita niya na napakainam din ng pananamit ni Choi Dae-hyun. Tila matagal na siyang naghihintay para sa kanya. Naisip ni Jung Saet-byul sa kanyang isip, hindi ba't ito ang telepatya? Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabi niyang may date siya sa kanyang nobya. May nobya na pala siya. May nobya na ako. Bakit kailangan mong magtanong ng detalyado? Nangyari na tanghali noon, may pulong ang nobya, kaya hindi siya makakapunta sa nakareserbang tanghalian. Ngunit para makabawi kay Choi Dae-hyun, sinabi niya na pwedeng silang pumunta sa hotel sa gabi. Pagkatapos ay lumapit siya sa kanyang tenga na may ngiti sa labi. Inilarawan ang isang senaryo na nagpapakilig kay Choi Dae-hyun. Sa huli, hindi niya nakalimutang kumindat. Pagdating ng gabi, pumunta si Choi Dae-hyun sa hotel. Ngunit sino ang mag-aakala na sa sumunod na sandali ay ganito pala ang lugar? Kaya pala sinabi mong kailangan kong pawisan. Ehersisyo pala. Pinagtawanan ni Choi Dae-hyun ang sarili. Naisip pala ni Choi Dae-hyun ng sobra. Nakita rin ng kanyang nobya ang kanyang mga lihim na iniisip. Sinabi niya na kahit anong gawin niya, kailangan niya ng magandang kalusugan. Nang marinig ito ni Choi Dae-hyun, tila nagkaroon siya ng bagong lakas. Agad siyang nagsimula ng mag-ehersisyo buong magdamag, pinagpapawisan. Ngunit sino ang mag-aakala na pagkasimula pa lang niyang mag-ehersisyo, tumawag ang kaibigan niyang pinabantayan niya sa convenience store. Sinabi nito na hindi lang tamad si Jung Saet-byul, inanyayahan pa niya ang dalawang kaibigan na uminom sa pintuan. Nang marinig ito ni Choi Dae-hyun, hindi siya makaupo ng tahimik. Wala siyang oras para magpaliwanag sa kanyang nobya. Nagmamadali lang siyang bumalik. Hindi pa alam ni Jung Saet-byul ang tungkol dito. Nagmayabang siya sa kanyang mga kaibigan na ipinagkatiwala na ng manager ng tindahan ang lahat ng gawain sa kanya. Nang marinig ito ng kanyang mga kaibigan, nainggit sila. Pagkatapos ay nagdiwang sila ng walang abiso. Sa oras na ito, nagkataong dumating si Choi Dae-hyun. Nakita niya ang tatlong halos lasing na tao sa harapan niya. Isang patak ng dugo ang bumara sa kanyang lalamunan na nagpatindig ng galit sa kanya. Pagkatapos ay marahas siyang lumakad papalapit. Uminom pa kayo ng kaunti dahil baka ito na ang huling hapunan ninyo. Ang kakaiba naman, bakit ang aga mo ngayon? Dahil ba namin mismo ako kaya iniwan mo ang nobya mo para tumakbo dito? Nandito ako para sipain ka. Talagang ganyan ka, Jung Saet-byul. Sinubukan ni Jung Saet-byul na ipakilala siya sa kanyang mga kaibigan. Ngunit hindi niya inaasahan na sa sumunod na segundo ay nakatulog na siya. Si Choi Dae-hyun ay naglabas ng galit sa dalawang babae. Ngunit binaliktad ng dalawang maliliit na babae ang sitwasyon.
Sinisi nila siya dahil sa maling akala niya na kinuha ni Jung sa et Byul ang pera, kaya pinainom nila siya ng pinainom. Marami siyang nainom ngayong araw. Hindi niya sinasadyang hawakan ang kamay ni Saet Byul at patuloy siyang bumubulong, "Huwag kang umalis." Labis itong nagpasaya kay Saet Byul na lihim na nagmamahal kay Choi Da-hyun. Pagkatapos ay nahihiya siyang lumuhod at masayang ipinatong ang kanyang mukha sa balikat ni Choi Da-hyun. Ngunit nang nalulunod na siya sa kaligayahan at hindi na makawala, tinawag ni Choi Da-hyun ang pangalan ng ibang babae, Yeonjo. Pakiramdam ni Jung Saet Byul ay nagkamali siya ng taong minahal. Labis siyang nagalit, lumapit siya at sinuntok ng 3 beses sa ulo si Choi Da-hyun. Kinabukasan, nagising si Choi Da-hyun. Labis siyang naguluhan nang makita ang dugo sa kanyang ilong. Paglabas niya ng banyo, hawak niya ang kanyang kaliwang pisngi dahil sa sakit. Ngunit nang makita niyang hindi pa umaalis si Jung Saet Byul, na masyado siyang lasing kaya hindi niya matandaan ang nangyari kagabi, dali-dali niyang pinauwi si Jung Saet Byul para maiwasan ang awkwardness. Ngunit nang umalis si Jung Saet Byul, bigla niyang naalala na may mali. Mabilis siyang tumayo at tiningnan ang resibo ng mga binili. Ang resulta ay ayon sa inaasahan hindi pa nababayaran ang mga binili kagabi. Nang gabing iyon, sinisi niya si Jung Saet Byul, hindi lang dahil sa pagdadala ng kanyang mga kaibigan para kumain ng libre, kundi pati na rin sa pagtrato sa kanya na parang isang server, at patuloy na nag-order ng pagkain para sa lahat. Sa paalala ni Jung Saet Byul, inilagay niya ang kanyang kamay sa bulsa at kinuha ang 200,000 won. Agad na bumalik sa isip ni Choi Da-hyun ang eksena kagabi. Gaano kabaliw ang isang babae kapag gusto niya ang isang tao. Ngayon, habang nagtatrabaho si Jung Saet Byul, biglang pinadalhan siya ng kanyang matalik na kaibigan ng video ng manager ng tindahan, si Choi Da-hyun, na matagal na niyang lihim na minamahal, na sumasayaw sa ilalim ng surveillance camera. Akala niya, matapos mapanood ang video, mas bababa ang pagmamahal ni Jung Saet Byul kay Choi Da-hyun. Ngunit minaliit ng kanyang matalik na kaibigan ang kasabihang, ang ganda ay nasa mata ng tumitingin. Pagkasabi nito, nagsimula siyang sumayaw kasabay ng video. Sa kabilang banda, katatapos lang maligo ni Choi Da-hyun, napakasabayan ng dalawa sa kanilang pagsasayaw at pagkanta. Ganoon na lang, sa magkaibang lugar, sumasayaw sila ng parehong sayaw sa isang hindi sinasadyang pagkakaintindihan. Unti-unting tumindi ang sayaw, mas nagiging maganda ang kanilang samahan. Mahiwagang naging isang koponan sila, kahit pa sumasayaw din sila sa mga klasikong sayaw. Sa huli, nagkalapit ang dalawa at naghalikan ng buong pagmamahal. Nagbago ang eksena, nagising si Jung Saet Byul mula sa 3 araw na panaginip. Ito ang unang pagkakataon na nakaranas siya ng ganoong katotohanang panaginip. Nagdulot din ito sa kanya ng matinding tamis, kaya't hindi siya agad makapagpakalma. Hanggang sa lumapit ang 3 basagulero sa kanya na may mapanuksong tingin. Pinagtawanan nila siya at pinipilit na sumayaw ulit. Narinig ito ni Jung Saet Byul, ngunit nanatiling tahimik. Pinigilan niya ang kanyang galit at binayaran sila. Ngunit inabuso siya ng kabilang panig. Akma nang gaganti si Jung Saet Byul. Ngunit dahil ayaw niyang magdulot ng gulo kay Choi Da-hyun, tiniis na lang niya ito. Ngunit sadyang tinitiis, lalo lang lumala ang sitwasyon. Kinabukasan, dumating muli ang 3 basagulero. Lumapit ang lalaking nakapula para harangan ang paningin ni Jung Saet Byul. Sinamantala ng dalawa ang pagkakataon para ilagay ang mga gamit sa kanilang mga bulsa. Pagkatapos, umalis ang 3 na parang walang nangyari. Dahil dito, galit na galit si Jung Saet Byul. Pinatulong niya ang kanyang matalik na kaibigan sa tindahan. Pagkatapos ay hinubad ang kanyang uniforme sa trabaho at hinabol sila. Pagkatapos ay hinabol niya sila hanggang sa isang eskinita. Hiniling ni Jung Saet Byul na bayaran nila ang mga ninakaw na gamit. Ngunit malinaw na hindi napagtanto ng mga basagulero ang kalubhaan ng sitwasyon. Sa halip, binalaan nila si Jung Saet Byul. Nagpakita ng paghamak ang lalaking nakapula. Iwinagayway niya ang 2 kamay at inutusan ang kanyang mga kasamahan na kumilos na. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay, nang makita ng lalaking nakapula na hindi kayang lumaban ng kanyang mga tauhan, agad siyang tumayo. Ganoon na lang, ang 3 basagulero ay natalo ni Jung Saet Byul sa ilang suntok at sipalama. Napilitan silang pumayag na bayaran ang mga ninakaw nilang gamit. Pwede bang tumabi kayo? Nagmamadali ako. Kung nagmamadali ka, umalis ka na. Galit na galit si Jung Saet Byul. Nagpakita siya ng pagkadismaya sa kanyang mukha at tiningnan sila. Ngunit ang mga taong iyon ay hindi pa rin napagtanto ang kalubhaan ng problema. Nagpatuloy sila sa paghamon, ang taong hindi nila dapat hamunin. Sa ibang banyo, ang kanilang nakatatandang kapatid, ang babaeng may pulang buhok, ay nangingikil sa mayamang babaeng nagngangalang Yeonjo. Sinabi niyang masakit ang kanyang balikat at humingi siya ng 5 milyon won para sa gastos sa ospital mula kay Yeonjo. Dali-daling kinuha ni Yeonjo ang kanyang telepono at humingi ng tulong, ngunit inihagis ito ng babaeng may pulang buhok. Sa takot, sinubukan ni Yeonjo na kunin ang telepono, ngunit sinipa na ito ng kalaban. Pagkatapos, tinakot ng babaeng may pulang buhok si Yeonjo na pinapili kung gusto niyang ibigay ang pera ngayon o pagkatapos siyang suntukin. Sino ang mag-aakala na sa sandaling ito, ang babaeng may blonde na buhok na nagbabantay sa pintuan ay biglang lumipad papasok. Sumunod ay ang babaeng may asul na buhok na lumipad papasok. Pagkatapos ay biglang lumabas si Jung Saet Byul, ngunit malinaw na wala siyang intensyon na tumulong. Wala akong pakialam kung anong ginagawa ninyo. Pakiusap, lumabas kayo at ayusin ninyo ito. Huwag ninyong gambalain ang ibang tao na gumagamit ng banyo. Nakita niyang sinasaktan ang kanyang mga kasama. Paano naman manonood lang ang babaeng may pulang buhok? Bagaman mahiyain,
hindi siya pwedeng mapahiya sa harap ng kanyang mga kasamahan. Kung gayon, sinamantala ni Yeonjo ang pagkakataong ito para tumakas, ngunit itinapon siya ng babaeng may pulang buhok sa banyo. Nagbigay din ito ng pagkakataon kay Yeonjo na humingi ng tulong. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang kasintahan. Agad na tumakbo ang kanyang kasintahan sa banyo pagkarinig nito. Gusto siyang atakihin ng babaeng may pulang buhok si Saetbeul habang hindi siya nakatingin, ngunit madali itong naiwasan ni Saetbeul. Pagkatapos ay itinapon niya ito palabas sa pamamagitan ng isang suntok. Sa sandaling ito, dumating din si Choi Dae-hyun at nakita ang kanyang nobya na hinila. Lumapit siya at itinulak siya sa lupa. Tumayo si Saetbeul at handa ng sumugod, ngunit nalaman niyang ang taong tumulak sa kanya ay si Choi Dae-hyun pala, ang manager ng tindahan na gusto niya. Sino siya? Mabilis na ipinaliwanag ni Choi Dae-hyun na bagong empleyado niya si Jung Saetbeul. Narinig ito ni Yoo Yeon-jo at nakaramdam ng pagkainggit. Napagtanto rin ni Jung Saetbeul na ang babaeng nasa harap niya ay ang nobya ng manager ng tindahan. Nagtitigan ang dalawa sa kanilang karibal. Pagkatapos ay tinanong ni Choi Dae-hyun si Jung Saetbeul kung bakit niya sinunggaban ang kanyang nobya. Nagmamadaling nagpaliwanag si Jung Saetbeul at tumingin kay Yoo Yeon-jo. Umaasang ipapaliwanag nito ang sitwasyon. Ngunit sino ang mag-aakala na hindi tumulong si Yoo Yeon-jo? Sa halip ay inakusahan pa niya si Jung Saetbeul na nakikipagsabwatan sa iba para abusuhin siya. Sa daan pa uwi, hiniling niya na sipain si Jung Saetbeul pabalik sa tindahan. Ikinuwento rin ng matalik niyang kaibigan kay Choi Dae-hyun ang nangyari ilang araw na ang nakalipas. Nakita niyang binugbog ni Jung Saetbeul ang isang tao. Pagkatapos ay ipinakita niya kay Choi Dae-hyun ang naitala na ebidensya. Tiningnan ni Choi Dae-hyun ang video sa telepono. Nag-aalangan pa rin siya kung sisipain ba niya si Jung Saetbeul o hindi. Sa huli, nagpasya siya. Sino ang mag-aakala na kinabukasan, ang matalik na kaibigan ni Jung Saetbeul ay pupunta sa tindahan upang sabihin sa kanya ang tungkol sa pambubugbog kay Yoo Yeon-jo kahapon. Ang nagsinungaling ay hindi si Jung Saetbeul, kundi ang nobya mo. Pagkasabi nito, galit na umalis ang dalawa. Tiningnan ni Choi Dae-hyun ang uniform ni Jung Saetbeul. Napagtanto niya na hindi niya binigyan si Jung Saetbeul ng pagkakataong magpaliwanag. Nagsimula siyang magduda sa sarili niyang paghusga. Sa sandaling iyon, ang tatlong basagulero na binugbog ni Jung Saetbeul sa video kahapon ay sumulat ng isang pagtatapat at dinala ang pera sa tindahan. Doon lang nalaman ni Choi Dae-hyun na kumilos si Jung Saetbeul dahil linakawan ng mga taong ito ang tindahan. Matapos seryosong pangaralan ni Jung Saetbeul, sa wakas ay napagtanto nila ang kanilang pagkakamali. Matapos marinig ang lahat, labis na nakonsensya si Choi Dae-hyun. Pagkatapos ay tumakbo siya palabas ng pinto, handang magpaliwanag at humingi ng tawad kay Jung Saetbeul. Para makuha ang kapatawaran ni Jung Saetbeul, pinayagan ba niya ang kabilang panig na saktan siya? Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Jung Saetbeul ang ganoong kahilingan. Malinaw na naramdaman niyang hinamon siya ng kabilang panig. Umurong siya ng 2 hakbang. Tapos, bigla siyang humarap at sinipa ng direkta sa mukha si Choi Dae-hyun. Binigyan siya ng pagkakataong makita ng malapitan ang buwan. Kinabukasan, nanonood ang buong pamilya ng financial report ng nakaraang buwan. Dahil nagtatrabaho na si Jung Saetbeul, triple ang kita kumpara sa mga nakaraang buwan. Nagtalunan sa tuwa ang buong pamilya. Sa sandaling ito, dumating din ang isa pang magandang balita. Nadoble ang kaligayahan. Ang biglaang ito ay nagpatangay sa buong pamilya. Nang gabing iyon, pumunta si Jung Saetbeul sa tindahan at nakita niyang wala na ang hearing notice sa pinto. Dali-dali siyang nagtanong kay Choi Dae-hyun, ngunit seryoso si Choi Dae-hyun. Pinunit niya ang hearing notice sa harap ni Jung Saetbeul at sinabing hindi na ito kailangan dahil inilipat na siya ng amo. Bilang isang full-time na empleyado. Pagkasabi nito, masigla pa siyang sumayaw ng isang nakakatawang sayaw. Sinubukan ni Jung Saetbeul na pigilan ang kanyang kagalakan pagkarinig nito. Pagkatapos ay nagpakita siya ng paglalambing, ito na ba ang pagbati? Pupunitin lang ang recruitment notice para matapos. Mamaya, kailangan niyang linisin ang lugar na ito. Mas magandang batiin mo pa ako. Agad na tumanggi si Choi Dae-hyun pagkarinig nito. Sinabi niya na paano naman siya mabubuhat ng isang tao. Medyo nalito si Saetbeul, ngunit ibinaba pa rin niya ang kanyang hiling at sinabing, hindi ba pwedeng buhatin mo lang ako sa iyong likod? Ngunit nagkunwari si Choi Dae-hyun na hindi niya narinig. Nakita ito ni Jung Saetbeul at hinabol siya, naglalambing. Ako ay nahalal bilang isang huwarang empleyado at walang gantimpala? Sinabi ni Choi Dae-hyun, ano ang gusto mong premyo? Baka ito, hindi makapaniwala si Jung Saetbeul sa biglaang kaligayahang ito. Hanggang sa matanggap niya ang bulaklak, doon lang siya nakabalik sa kanyang ulira. Ito ang paborito niyang rosas. Pagkakita sa mga bulaklak sa kanyang kamay, naramdaman niya ang labis na kaligayahan. Ngunit gusto pa rin niyang ulitin, kung binuhat mo ako, mas perpekto sana. Hindi na kaya ni Choi Dae-hyun na makipagtalo sa kanya, kaya napilitan siyang pumayat. Binuhat lang niya ito ng 3 segundo. Yukod ka. 1, 2, 3. Sige, 1 segundo. 2 segundo. Ibaba mo na. Habang nagdiriwang ng matamis ang dalawa, pumasok ang nobya ni Choi Dae-hyun sa convenience store. Nagkunwari si Yoo Yeon-jo na kalmado pagkakita nito. Nakaistorbo ba ako sa inyong dalawa? Okay lang ako. Ayos lang din ako. Sa pagkalito, mabilis na ipinaliwanag ni Choi Dae-hyun ang lahat. Hindi ito tulad ng iniisip mo. Hindi naman pinansin ni Yoo Yeon-jo. Sinabi pa niya na marahil ay ipinagdiriwang lang nila ang pagkakahalal kay Jung Saetbeul bilang ulirang empleyado. Agad namang sumang-ayon si Jung Saetbeul nang marinig ito. Sinabi niyang hiniling niya sa manager na buhatin siya sa likod. Malinaw na gusto ni Choi Dae-hyun na matapos na ang paksang ito ng mabilis, kaya't mabilis niyang hinubad ang kanyang uniforme sa trabaho at hinayaan si Jung Saetbeul na magpatuloy sa shift. Pagkatapos ay makikipag-dinner siya kay Yoo Yeon-jo. Ngunit sino ang mag-aakala na biglang magdedeklara ng tigera si Yoo Yeon-jo? Inanyayahan niya si Jung Saetbeul na sumama. Mabilis na tumanggi si Choi Dae-hyun.
at sinubukang umiwas sa pamamagitan ng pagsasabing walang magbabantay sa tindahan. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang kanyang matalik na kaibigan ay lumitaw sa hindi tamang oras. Kaya, maingat na pinili ni Yoo Yeon-jo ang isang 5-star restaurant upang si Jung Saet-byul, na hindi pa nakapupunta sa ganoong kalaking restaurant, ay magmukhang hindi nabibilang. Pagdating pa lang sa lobby, naghihintay na ang manager na batiin ang mga customer ng may ngiti at masiglang mag-ayos ng upuan para sa kanila. Ngunit sinabi ni Yoo Yeon-jo na may isa pang kasama ngayong araw. Pagkatapos, napansin ng manager na nakasuot si Jung Saet-byul ng ordinaryong damit. Isang bahid ng paghamak ang sumilay sa kanyang mga mata, ngunit mabilis itong bumalik sa isang mainit na ngiti at lumapit sa hapagkainan. Sinadya ni Yoo Yeon-jo na papiliin si Jung Saet-byul ng pagkain. Hindi pa rin maintindihan ni Jung Saet-byul ang nangyayari kaya tumingin siya sa menu at lahat ay nakasulat sa hindi maintindihang Ingles. Nakita ni Yoo Yeon-jo ang kahihiyan ni Jung Saet-byul at mumiti ng may kasiyahan. Pagkatapos, isinara ni Jung Saet-byul ang menu ng may kahihiyan. Prang kanyang inamin na hindi siya marunong mag-Ingles. Ngunit malinaw na walang intensyon si Yoo Yeon-jo na patawarin si Jung Saet-byul. Sinadya niyang tanungin kung anong uri ng red wine ang gusto niya. Agad na sumagot si Jung Saet-byul na kahit anong wine ay okay. Tumawa ng mapanukso si Yoo Yeon-jo. Nang makita ito, lumabas si Choi Dae-hyun upang tumulong. Sinabi niya na masarap ang inumin na nainom niya dati. Margarita Andiloni Dananino. Ano, tama. Ngunit sino ang mag-aakala na sa sandaling ito? Upang bigyang diin ang kanyang karangalan, sinabi ni Yoo Yeon-jo na mas masarap ang alak na ininom niya kasama ang kanyang ama noong nakaraan. Pagkatapos ng kainan, itinaas ni Yoo Yeon-jo ang kanyang baso upang batiin si Jung Saet-byul sa pagiging huwarang empleyado. Nakita niyang hindi man lang mahawakan ni Jung Saet-byul ang baso, nagpapatawa sa harap ng lahat. Nasiyahan ang pagiging mas nakahihigit ni Yoo Yeon-jo. Tila may napansin si Jung Saet-byul. Matapos titigan si Choi Dae-hyun, ininom niya ang lahat ng alak. Ibinaba niya ang baso at sinabihan si Choi Dae-hyun na magbuhos ng alak. Nang akma nang kukunin ni Choi Dae-hyun ang bote ng alak, inagaw ito ni Yoo Yeon-jo. Pagkatapos ay binuhusan niya ng alak si Jung Saet-byul na may ngiti sa labi. Pagkatapos ay sumipsik siya at inilagay ang baso sa harap ni Choi Dae-hyun. Ang mukha niya na puno ng pagmamalaki ay tila nagsasabi, "Akin lang siya, ako lang ang pwedeng mag-utos sa kanya." Nakita ni Yoo Yeon-jo na masarap kumain ng steak si Jung Saet-byul, kaya't sinamantala niya ang pagkakataon. "Umaasa ako na magpapatuloy ka sa pagsisikap sa iyong trabaho. Mag-focus ka sa iyong mga gawain. Kahit anong gawin ko, nagsusumikap ako." Nagngitian ang dalawa, biglang naging tensyonado ang kapaligiran. Pagkatapos ng hapunan, nagkahawak kamay ang dalawa at naunang lumakad kay Jung Saet-byul na nagpapahinga sa likuran. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Choi Dae-hyun ng tawag para sa isang order mula sa convenience store. Ang kanyang pagpapaliwanag sa telepono ay nagpahiya kay Yoo Yeon-jo. Binitiwan niya ang kamay ni Choi Dae-hyun nang may pagkasuklam at lumayo, nagkukunwaring hindi siya kilala. Sinagot ni Choi Dae-hyun ang telepono at lumapit kay Yoo Yeon-jo. Ihahatid na sana niya si Yoo Yeon-jo pa uwi, ngunit tinanggihan siya nito. Akma na sana niyang tatanungin ang nobya niya kung bakit nang biglang dumating ang kababata ni Yoo Yeon-jo na si Jo Seung-joon. Nagulat si Choi Dae-hyun nang marinig ito, ngunit tuwang-tuwa naman si Jung Saet-byul sa likuran. Sa ganitong paraan, magkakaroon siya ng kaunting pribadong oras kasama si Choi Dae-hyun. Manager ng tindahan, tayo na lang mag-taxi pa uwi. Tingnan ko lang, ano ang darating sa loob ng 20 minuto. Boss, hintayin mo ako. 2 bus ticket. Hindi ko siya kilala. Nailang na lang na nag-swipe ng card si Jung Saet-byul. Pagkatapos ay sumiksik siya sa tabi ni Choi Dae-hyun, ngunit nagpakita ng pagkasuklam si Choi Dae-hyun at sinabihan siyang huwag lumampas sa linya. Anong linya? Hindi mo ba nakikita ang linya? May kuryente dyan. Mag-ingat ka. Ay, nakuryente ako. Ang sakit. Hindi ko naman talaga nilagpasan ang linya. Huwag kang ganyan. Ano sa tingin mo ang tingin mo sa sarili mo? Hindi ko naman gustong lumampas sa linya. Pagkasabi nito, galit siyang lumipat sa kabilang panig. Kinabukasan, nagpadala ang head office ng reporter para interviewin at igawad kay Jung Saet-byul ang titulong ulirang empleyado. Matapos ang interview, hiniling nila kay Choi Dae-hyun na buhatin si Jung Saet-byul para sa isang group photo. Ngunit tumanggi si Choi Dae-hyun. Natatakot siyang makita ito ng kanyang nobya at hindi niya maipaliwanag ng maayos. Ngunit sinabi ng reporter sa kanya na ilalabas lang ito sa internal magazine ng kumpanya. Nang marinig ito, medyo nag-alinlangan si Choi Dae-hyun. Nang lumingon siya, nakita niyang nag-post na ang kanyang pamilya. Wala siyang pagpipilian kundi ang makipagkompromiso, ngunit sino ang mag-aakala na kinabukasan? Ang litrato nilang dalawa ay malisyosong na Photoshop at naipublish sa isang malaking platform. Gaya ng inaasahan, nakita ni Yeon-jo ang litrato. Upang pigilan ang paglala ng hindi pagkakaunawaan, nagmadaling pumunta si Dae-hyun sa bahay ni Yeon-jo. Gusto niyang ipaliwanag ang lahat ng malinaw, ngunit naghintay siya ng maraming oras. Ngunit ang hinintay niya ay ibang lalaki ang naghatid sa kanya pabalik. Umikot ka pa. Ganito pala ang pakiramdam ng kargahin ng ibang tao. Nakargahan na rin ako. Alam ni Dae-hyun na galit sa kanya ang nobya niya. Alam din niya na magkababata sila. Ngunit ang matalik na kilos na ito ay nagpamula pa rin sa kanyang mga mata. Ngunit ang hindi niya kayang tiisin ay pagkatapos ihatid si Yeon-jo, hindi umalis ang lalaki. Sa halip, hayagan siyang pumasok sa bahay ng nobya niya. Kakarating lang ni Yeon-jo sa bahay at nagalit siya sa kanyang ina. Tinanong pa niya ang kanyang ina kung bakit noong bata pa siya ay hindi siya kailanman binuhat sa likod. Pagkatapos ay ipinagyabang niya sa kanyang ina na sa wakas ay may nagbuhat sa kanya ngayon. Pagkatapos magkunwaring kalmado, Dae-hyun, bakit mo siya patuloy na binubuhat? Sino ba siya? Bakit mo siya binubuhat? Gago ka. Sa simula
Kaya pa lang, dapat nagtayo ka na lang ng convenience store para hindi na kita nakilala. Sa panig ni Saetbeul, naglilinis siya ng basura sa labas ng convenience store. Sa kanto ay may lumabas na litrato ni Saetbeul. Ito ang tatlong babae na tinuruan niya ng leksyon. Kinuha nila ang mga patpat at dahan-dahang lumakad palapit. Ngunit hindi napansin ni Saetbeul ang papalapit na panganib. Nakita ng tatlo si Saetbeul na nawalan ng malay. Natakot silang matuklasan kaya agad silang tumakas mula sa pinangyarihan. Nagkataong nadaanan ni Daehyun ang tatlo. Narinig niya ang kanilang pag-uusap. Nagtaka siya at muling tumingin. Naalala niya na sila ang mga nakipag-away sa banyo noong araw na iyon. Bigla niyang napansin na may masamang nangyari. Mabilis siyang pumunta sa convenience store. Kakarating lang niya sa convenience store nang makita niya si Saetbeul na nawalan ng malay sa labas ng pinto. Saetbeul, gumising ka. Ang liig ko. Dinala ni Daehyun si Saetbeul sa ospital. Sinabi ng doktor na mayroon siyang appendicitis. Nag-aalala pa rin si Daehyun. Malinaw na nabagok siya sa ulo. Bakit nagbara ang appendix? Hinawakan ng doktor ang likod ng ulo ni Saetbeul at sinabing kukuhanan siya ng CT scan. Ngunit kailangan munang operahan ang appendicitis. Natakot si Saetbeul nang marinig na kailangan niyang operahan. Saetbeul, sinabi ng doktor na may appendicitis ka. Namamaga ang bituka mo. Ayos ka lang ba? Bakit masakit? Siguradong masakit. May appendicitis ka at kailangan mo pa ng operasyon. Tinawagan ni Daehyun ang kanyang ina at pinapunta ito sa ospital para alagaan si Saetbeul. Tinulungan ni Daehyun ang pulisya sa pag-imbestiga sa surveillance camera. Sinabi pa niya, ang mga taong ito ay ang mga taong nakasagutan ni Yeonjo. Sa banyo kanina, tinuruan sila ni Saetbeul ng leksyon kaya't dumating sila upang maghiganti. Pagkatapos ihatid ni Daehyun ang pulis, tinawagan siya ng kanyang ina, sinabing tapos na ang operasyon ni Saetbeul. Pumunta si Daehyun sa ward, ngunit ang kanyang isip ay puno ng imahe ni Seungjoon na binubuhat si Yeonjo. Gusto niya humingi ng paumanhin kay Yeonjo, ngunit patuloy niyang ini-edit at dinedelete. Sa huli ay hindi pa rin niya maipadala. Sa sandaling iyon, nagising si Saetbeul at sinabing gusto niyang pumunta sa banyo at gusto niyang buhatin siya ni Daehyun sa likod. Mabilis na umiling si Daehyun bilang senyales ng pagtanggi. Sinabi ni Saetbeul na siya ay pasyente at nagmamadali siya, ngunit tumanggi si Daehyun. Sinabi niya na hindi na niya siya bubuhatin sa likod. Sa sumunod na segundo, tumalon si Saetbeul sa likod ni Daehyun. Nagpumigla si Daehyun, gusto niyang ibaba si Saetbeul. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Yeonjo. Muling lumitaw ang isang pamilyar na eksena. Mabilis na bumaba si Saetbeul at tumakas mula sa pinangyarihan. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Daehyun kay Yeonjo. Sinabi niya na hindi niya kusang binuhat si Saetbeul. Ito ang pinakamapagpakumbabang nobyo kailanman. Buong kabaitan niya sanang susunduin ang kanyang nobya pagkatapos ng trabaho, ngunit tinanggihan siya. Sumakay pa siya sa kotse ng ibang lalaki sa harap niya, ngunit kasalanan ng lalaki ang lahat. Patuloy niyang hinahamon ang limitasyon ni Yeonjo, kaya kahit sa panaginip niya, pinapangarap niyang pinatay siya ni Yeonjo. Ano ang sinasabi mong huwag? Parang nakakita ng sanga si Daehyun. Dali-dali niyang kinumpirma kay Saetbeul kung buhay pa siya. Napakatotoo ng bangungot na ito. Nang makita ni Saetbeul na natauhan na siya, mabilis siyang nagtanong kung sino ang mailakas ng loob na saktan siya. Sinabi ni Daehyun na hindi na niya kailangang mag-alala. Sinabi niya na naiulat na niya sa pulisya. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang alagaan ang kanyang sarili. Sa simula, nag-alala si Saetbeul tungkol sa convenience store. Ngunit sa sumunod na segundo ay agad siyang nagbago. Nasugatan ako habang nagtatrabaho, dodoblehin ko ang iyong sweldo at babayaran ang lahat ng gastos sa ospital. Talaga? Huwag kang magsisi pagkatapos nito. Natural, hindi. Parang nagbakasyon lang sa hotel. Hospital ito. Dapat siguro sinabi mong vacation hospital. Pero teka, ayos lang ba ang ulo mo? Kahit walang problema sa CT scan, nakakamangha na walang nangyari sa ulo mo. Ang tigas ng ulo mo, pwede ko bang hawakan? Sabi ni Kong Bunhee ayos ka na, kaya bumalik ka na sa convenience store. Gayunpaman, binubuwag ang convenience store. Sinamantala ni Jung Saetbeul ang pagkawala ni Choi Daehyun at pinapunta ang kanyang asawa na may dalang maleta. Ang maleta ay puno ng malalaki at maliliit na pakete. Hindi nila pinalampas ang kanilang paboritong pagkain. Hanggang sa mapuno ang maleta at pilit nilang isinara. Nang dumating si Choi Daehyun, nagulat siya sa bigat nito. Dahil kararating lang niya mula sa Bali, medyo mabigat ang kanyang bagahe. Umalis kaagad si Jung Saetbeul nang matakot na mahuli. Pagkaalis ni Jung Saetbeul, nagpadala ng maraming mensahe si Choi Daehyun na humihingi ng tawad kay Yeonjo. Ngunit nang makita ni Yeonjo ang mga mensahe, naalala niya ang litratong iyon. Kaya hindi niya sinagot ang tawag nito. Nagpunta si Choi Daehyun diretso sa ibabang palapag ng kumpanya. Tinawagan niya ito ngunit hindi siya sinagot. Nang sandaling iyon, tinawag siya ni Yeonjo. Nagmamadali siyang lumapit at hiniling kay Yeonjo na bigyan siya ng kaunting oras para magpaliwanag. Ngunit direkta itong tinanggihan ni Yeonjo. Sinabi niyang mayroon siyang kausap. Matapos sabihin iyon, sumakay siya sa sasakyan ni Jo Seung-joon. Pagkaalis ng dalawa, narinig na naman niya ang mga kasamahan niyang nag-uusap. Sinabi nilang mas bagay si Yeonjo kay Jo Seung-joon. Sa huli, si Jo Seung-joon ang tagapagmana ng kumpanya at magkaiba sila ng antas. Nagawa lang niyang uminom mag-isa. Ngunit hindi niya alam na si Yeonjo ay natutulog sa kasama si Jo Seung-joon.
doon. Siya ang pinakamagulong webtoon artist sa Korea. Napakagwapo mo. Pagkatapos ng bawat pagsusumite ng manuskrito, upunta siya sa dance machine para sirain ang record. Hanggat siya ang gumawa, walang sinuman ang makakasira sa kanyang record. Ang mga mabilis na galaw ng sayaw ay sumisimbolo sa kanyang kagalakan sa pagsusumite ng manuskrito. Pagkatapos ng mabilis na sayaw, nakakuha siya ng palakpakan mula sa maraming tao at nakalikha ng bagong record. Umalis siya doon na nasisiyahan at nagkataong nadaanan niya si Hwang Junbei. Nakita ni Hwang Junbei na nasira ang kanyang record, kaya't agad siyang naghulog ng barya. Agad siyang pinigilan ni Cha Eun-jo. Hindi ba't sinabi nating bibisitahin natin si Kong Boon-hee nang magkasama? Ngunit nasira na ang record, paano ito matitiis ni Hwang Junbei? Patuloy na nagsasalita si Cha Eun-jo sa tabi niya. Sana ay ganoon din siya kasi pag mag-aral, tiyak na makakapasok siya sa Seoul National University. Ngunit paano makikinig si Hwang Junbei? Gusto lang niyang kunin agad ang unang pwesto. Sinumpa pa niya ang sumira ng kanyang record. Malinaw na walang alam si Choi Da-hyun. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Jung Saet-byul, kaya pumunta siya sa convenience store para magpalit ng shift. Kalalabas lang ng nanay ni Choi Da-hyun nang dumating si Hwang Junbei at ang kanyang matalik na kaibigan. Hindi nila nakita si Kong Boon-hee. Ngunit may narinig silang tunog mula sa bodega, kaya't pareho silang tahimik na lumapit, gustong takutin siya hanggang sa manlumo. Bakit kayo nandito? Bakit kayo nandito, tito? Kasi nagtatrabaho ako. Nagtatrabaho? Kakasimula lang ng kaibigan naming si Kong Boon-hee magtrabaho dito. Nasaan na si Kong Boon-hee? Magkaibigan kayo ni Kong Boon-hee? Hindi ninyo alam na na-ospital siya. Ano? Na-ospital si Kong Boon-hee? Bakit? Ano ang nangyari sa kanya, tito? Bilisan ninyo at sabihin. Dali-dali silang pumunta sa ospital. Pagkakita kay Kong Boon-hee, agad silang nagdrama ng emosyonal na eksena. Pinatahimik sila ni Kong Boon-hee, sinabing ayos lang siya. Saka lang sila gumaan ang pakiramdam. Sinabi pa nilang anumang mangyari sa kanya sa hinaharap, huwag niyang itatago sa kanila. Bumaba si Choi Da-hyun sa ibabang palapag ng ospital. Naisip niya ang mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila ni Yoo Yeon-jo, na lahat ay nangyari simula nang dumating si Kong Boon-hee. Kaya, nilakasan niya ang loob at lumapit sa kama ni Kong Boon-hee. Huwag ka nang pumunta sa convenience store ko. Nagulat siya, nakapagtataka. Ito ang kama ni Kong Boon-hee. Dali-dali namang pumasok ang nurse, isang matandang babae na may Alzheimer's disease. Pinakiusapan niya si Choi Da-hyun na magpanggap na asawa ng matanda at aliwin ito. Pagkatapos, sinabi niya kay Choi Da-hyun na nagpalit ng kwarto si Kong Boon-hee. Lumalabas na tinulungan siya ng kanyang matatalik na kaibigan na lumipat sa isang hiwalay na room. Pagpasok niya sa silid, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga dahil napakaganda ng kapaligiran doon. Pagkatapos ng ilang formal na salita, nag-atubili si Choi Da-hyun, gustong ipagpatuloy ang naunang paksa. Ngunit nang makita ang umaasang mukha ni Jung Saet-byul, hindi siya nakapagsalita ng pagtanggi. Kailangan niyang itanong kung ano ang una niyang gustong gawin paglabas niya ng ospital. Manager, pagkalabas ko ng ospital, gusto kong kumain. Dati, tayo, ako at si Choi Da-hyun, hindi ba tatlo tayong nagluluto ng pagkain? Yung pansit na may lamang loob ng baka. Wala pa ring pangalan ang pagkain na yon, di ba? Kung makakain ko yon, ibig sabihin ay gumaling na ako. At saka, ibig sabihin din nito ay makakapagtrabaho pa rin ako sa convenience store mo. Hindi na nakapagsalita si Choi Da-hyun nang marinig ito. Natuklasan ng asawa ng mayaman na ang kanyang anak na babae ay nakikipag-date sa isang mahirap na lalaki. Gumamit siya ng 1,000,000 won para paatrasin ang mahirap na lalaki. Inutusan niya ang kanyang assistant na suriin ang lahat ng impormasyon tungkol kay Choi Da-hyun. Nang malaman niyang nagpapatakbo ito ng convenience store, na franchise din ng kumpanya ng kanilang pamilya, agad siyang nagpahanap ng sasakyan. Isang mamahaling kotse ang huminto sa squatter, na tila hindi nabibilang doon. Diretso siyang pumasok sa convenience store, ngunit hindi nakita si Choi Da-hyun. Nakita naman ni Choi Yong-pil, ang tatay ni Choi Da-hyun, ang customer sa labas. Ano po ang kailangan ninyo? Kaya niyo bang mag-deliver ng malayo? Hindi ito supermarket. Sa pagkakaalam ko, kayang mag-deliver ng convenience store. Hindi kami nagde-deliver, dahil marami akong bibilhin. Gaano karami ang gusto mong bilhin? Ilang halaga ba ang kailangan bilhin para ma-deliver? Siguro 100,000 won. Kung isa 0 beses ang halaga, siguro pwede nang ma-deliver, di ba? Kung isa 0 beses, saan po kayo? Pagbalik ni Choi Da-hyun sa convenience store, nagulat siya nang makita ang listahan sa kanyang kamay. Dali-daling ipinagmayabang ni Choi Yong-pil kay Choi Da-hyun kung gaano siya kagaling para makakuha ng order na nagkakahalaga ng 1,000,000 won. Pinakiusapan pa niya si Choi Da-hyun na ipaliwanag ng mabuti kay Kong Boon-hee kung sino ang nakabuo ng 1,000,000 won na kita. Pagkatapos sabihin ni Choi Da-hyun na huwag mag-alala, isinuot niya ang uniforme ng convenience store at nagsimulang mag-deliver. Nag-aalala pa rin si Choi Yong-pil at pinaalalahanan siya na kailangan niyang mag-iwan ng magandang impresyon. Umalis si Choi Da-hyun at humuni ng isang masayang kanta. Hindi pa niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Sinundan niya ang direksyon at pinahinto ang sasakyan. Bumaba siya para tingnan kung ano ito. Bakit ka napunta sa bahay ni Yoo Yeon-jo? Hindi siya makapaniwala at bumalik sa sasakyan. Ngunit sinabi sa kanya ng gifis na ito nga ang destinasyon. Nagmura si Choi Da-hyun ng ilang beses bago tanggapin ang katotohanan. Pagkatapos dalhin ni Choi Da-hyun ang mga paninda, nagulat siya nang makita ang malaking bahay sa harap niya. Napagkamalan pa niyang nanay ni Yoo Yeon-jo ang katulong. Ipinaliwanag ng katulong na nagtatrabaho lang siya doon. Kaya, pinapasok niya si Choi Da-hyun. Pagkatapos ilagay ni Choi Da-hyun ang mga gamit, nahihiya siyang nagpunas ng kamay at maingat na lumakad. Gusto lang niyang magpakilala pagkatapos ng pagbati. Ngunit kusa nang nagsimula si Kim Hae-ja. Naiintindihan din ni Choi Da-hyun ang iniisip
isip ni Kim Hae-ja, kaya't hayagan niyang inamit na siya ang manager ng convenience store. Sakto namang umuwi si Yoo Yeon-jo. Nagkatitigan silang dalawa, ngunit nagpakita ng magkaibang emosyon. Ito ang bayad mo sa hirap mo sa pagde-deliver ng malayo. Hindi na po, nakakahiya po. Kunin mo na. Salamat po, umalis ka na. Pagkaalis ni Choi Da-hyun, pinatapo ni Kim Hae-ja ang lahat ng dinala ni Choi Da-hyun. Huwag daw dumihan ang kanyang bahay. Binalaan din niya si Yoo Yeon-jo na wala silang patutunguhan. Paglabas ni Yoo Yeon-jo para sundan si Choi Da-hyun, nakaalis na ito. Tinawagan ni Yoo Yeon-jo si Choi Da-hyun at sinabing gusto niya itong kausapin. Sinabi rin niya na huwag pansinin ang sinabi ng kanyang ina. Sinabi ni Choi Da-hyun na hindi dahil kailangan pa niyang pasalamatan si Kim Hae-ja sa pagtulong nito sa pagpapataas ng benta. Humingi rin siya ng paumanhin kay Yoo Yeon-jo sa nangyari noon. Pagkasabi nito, mabilis niyang ibinaba ang telepono. Nag-iisang naglakad si Choi Da-hyun sa isang tulay, tinitingnan ang abalang trapiko sa ibaba. Noon niya lang napagtanto kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan niya at ni Yoo Yeon-jo. Sa kotse, patuloy na tinatawagan ni Yoo Yeon-jo si Choi Da-hyun. Ang contact name na Special Life Coach ay kapansin-pansin. Pwede bang gawin ang lahat ng gusto mo kung may pera? Hindi pumayag ang asawa ng mayaman na makipag-date ang kanyang anak sa isang mahirap na lalaki. Pinayagan niyang pumunta si Choi Da-hyun sa bahay niya. Sa harap ng hirap na ibinibigay ni Kim Hae-ja, si Yoo Yeon-jo ay hindi makapagsumamo sa tabi. Pagkaalis ni Choi Da-hyun, sinundan siya ni Yoo Yeon-jo, ngunit hindi niya sinasagot ang tawag. Wala nang ibang magawa si Yoo Yeon-jo kundi pumunta sa convenience store. Ngunit wala roon si Choi Da-hyun. Tinanong ni Yoo Yeon-jo ang nanay ni Choi Da-hyun kung paano mahahanap si Choi Da-hyun. Sinabi ng nanay na dahil na ospital ang part-time na empleyado sa tindahan, baka doon niya makita si Choi Da-hyun. Naintindihan ni Yoo Yeon-jo ang ibig sabihin at mabilis na umalis. Pagdating ni Yoo Yeon-jo sa ospital, sinilip niya ang silid ni Jung Saet-beol, ngunit wala pa rin si Choi Da-hyun. Gayunpaman, naisip niya na hindi siya dapat pumunta roon ng walang kabuluhan, kaya binuksan niya ang pinto. Nagulat din si Jung Saet-beol. Maya-maya, sinabi niyang wala si Choi Da-hyun rito. Pumasok pa rin si Yoo Yeon-jo. Sinabi niyang narito siya para hanapin si Jung Saet-beol. Tinanong ni Jung Saet-beol kung bakit niya gustong makita siya. Una, pinuri ni Yoo Yeon-jo si Choi Da-hyun, sinabing mabuting tao ito at laging nagmamalasakit sa iba. Kaya pala ang part-time na empleyado ay maisakit at pinatira pa sa ganitong lugar. Hindi pa nakakapagpaliwanag si Jung Saet-beol. 3 taon na kaming magkasintahan, hindi pa kami nag-away ni minsan. Bago ka dumating, hindi rin kami nag-away. Hindi dahil sa aming problema kaya kami nag-away, kundi dahil sa iyo. Ito ang labis na ikinalulungkot ko. Kaya, narito ako para sabihin ang mga salitang hindi niya masabi. Umaasa akong hindi ka na magiging sanhi ng problema sa pagitan namin. Umaasa rin akong magbibitiw ka na sa convenience store. Sa sandaling nahirapan si Jung Saet-beol na magsalita, lumitaw si Kang Sung-tae sa tamang oras upang iligtas si Jung Saet-beol mula sa kaguluhan. Sinabi rin niyang matalik silang magkaibigan ni Jung Saet-beol. Pagkatapos ay hiniling niya kay Yoo Yeon-jo na umalis. Tiningnan ni Jung Saet-beol si Kang Sung-tae na nakangiti. Kumusta ka? Gaano katagal mo itong kayang gawin? Kahit gaano katagal. Kaya, hiniling ni Jung Saet-beol na dalhin siya nito para manood ng comedy film. Ginagamit ni Jung Saet-beol ang tawa para itago ang kalungkutan, ngunit ipinagkanulo siya ng kanyang kumikinang na mga mata. Kinaumagahan, matagumpay na nakapasa si Kong Boon-hee sa audition nang makatanggap siya ng tawag mula kay Hwang Jung-bae. Sinabing nasa ospital si Jung Saet-beol at pinapupunta agad siya doon. Ngunit hindi naniwala si Kong Boon-hee. Ayaw mo rin lang mga tuwiran sa pagsisinungaling mo. Bakit hindi mo na lang sabihing sinugod ni Jung Saet-beol ang isang tao sa ospital? Nang marinig ni Hwang Jung-bae na hindi siya pinaniniwalaan ni Kong Boon-hee, wala siyang magawa kundi ipadala rito ang litrato ng mga hoodlum. Pagkakita sa litrato, agad silang pinuntahan ni Kong Boon-hee. Nang makita si Kong Boon-hee, agad siyang tinanong ng 3 tungkol sa talent show. Sinabi pa nilang kung mapili siya, kailangan niyang pumayag na hatiin ang premyo sa ratio na 55-1-0. Paano ko makakalimutan? Anong ibig sabihin ng tingin mong iyan? Narinig kong sinaktan ninyo ang ate ko. Patay kayo, lintik! Nabaliw ka na. Nang sandaling iyon, tumakbo si Chae Eun-jo, ngunit dumating din ang mga tumutulong sa kanila. Ibinagsak niya si Chae Eun-jo sa lupa sa isang hagis lang, at lumapit kay Kong Boon-hee. Sinabi pa niyang napakaganda ni Kong Boon-hee, at pinakiusapan siyang maging nobya niya. Ngunit sinampal lang siya ni Kong Boon-hee. Nang sandaling iyon, dumating si Jung Saet-beol. Dali-dali silang tumakbo sa likod ni Jung Saet-beol para magtago. Ngunit hindi natakot ang mga hoodlum, at sa halip ay kinutya pa sila. Pinangunahan ni Hwang Jung-bae ang grupo na sumugod sa 3 babaeng hoodlum. Nagpakita ng martial arts ang 3 lalaki sa harap ni Jung Saet-beol. Umiti lang si Jung Saet-beol nang may paghama. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila na sumugod sila rito. Madaling napatumba ni Jung Saet-beol ang 3. Tumakas din ang 3 babaeng hoodlum na malapit nang makita ang eksenang ito. Nanalo tayo. Ang galing. Ito na siguro ang pinakamahusay na pasyente kailanman. Pagkatapos ng laban, bumalik siya sa ospital na parang walang nangyari. Pagbalik niya sa pinto, nakita niya si Choi Da-hyun na nakahiga sa kama at naghihintay sa kanya. Pagkapasok ni Jung Saet-beol, nagsimulang magtanong si Choi Da-hyun ng sunod-sunod na tanong. Bilang pasyente, bakit hindi ka nagpapagaling dito at saan ka nagpunta? At saka, anong nangyari sa damit mo? Lumabas ka mag-isa, paano kung may mangyari sa iyo? Kung dati, makita si Choi Da-hyun na nagmamalasakit sa kanya ng ganito, tiyak na lulukso sa tuwa si Jung Saet-beol. Ngunit naisip ni Jung Saet-beol ang mga salita ni Yoo Yeon-jo. Tiningnan niya si Choi Da-hyun at nagpa siya, "Manager, may gusto akong itanong sa iyo." "Sige, itanong mo."
Siguro hindi naman ako kasama tulad ng iniisip mo sa simula, di ba? Ngayon hindi mo na ako pagdududahan, di ba? Hindi mo na rin ako paghihinalaan. Sagutin mo ako. Sa huli, pinaghihinalaan mo pa rin ba ako? Syempre, wala nang dapat pagdudahan. Kung gayon, mabuti. Manager, gusto kong mag-resign sa convenience store. Nagulat si Choi Dae-hyun nang marinig ito. Ipinaliwanag ni Jung sa Byul na matagal na niya talagang gustong magbitiw. Noon lang, si Choi Dae-hyun ay may masamang impresyon pa rin sa kanya bilang isang masamang babae. Kaya naman, sinubukan niyang linawin ang pagkalito ni Choi Dae-hyun. Ngayon na nakumpirma na niya, kaya na niya itong paalamanan ng may ngiti. Manager, sabi niya at tumalikod para umalis. Agad siyang hinila ni Choi Dae-hyun. Tinatanong kung bakit siya biglang nagbitiw. Sinabi ni Jung sa Byul na kalinawan lang niya ang kanyang paliwanag. Maaari na po ba kitang paalisin? Pakiusap, umalis na po kayo. Kung dahil sa galit ko kanina kaya mo sinabi iyon, pasensya na. Pakiusap, umalis ka na. Pagkaalis ni Choi Dae-hyun, dumating si Kong Bun-hee. Narito siya para sunduin si Jung sa Byul mula sa ospital. Ngunit pagdating nila sa bahay, nakaharap sila ng malaking problema. Dali-dali silang bumalik sa bahay at nakita nilang may mga estranghero na naglilipat ng kanilang mga gamit. Nang sandaling iyon, lumabas ang may-ari ng bahay at ipinaliwanag sa kanilang dalawa na ang taunang upa na kanilang pinirmahan ay scam ng broker. Lahat ng nakatira sa unang palapag ay naloko. Malinaw na nabayaran na ang isang taong upa. Ngunit ang broker ay tinulungan lamang silang bayaran ang upa ng ilang buwan. Nagpunta sila sa istasyon ng pulis, ngunit sinabi rin ng pulis na iba pang usapin kung mahuhuli ang tao o hindi. Kahit mahuli ang taong iyon, kung sasabihin ng broker na naubos na ang pera, kailangan na lang nilang tanggapin ang kapalaran. Nakahanap ang magkapatid ng pansamantalang tirahan para manirahan. Binilang ni Jung sa Byul ang natitirang pera sa kanyang kamay. Inaliw niya si Kong Bun-hee na huwag mag-alala, kailangan lang nitong mag-aral ng mabuti sa eskwelahan. Tinanong ni Kong Bun-hee kung bakit hindi niya hinanap si Hwang Junbai. Hindi mo siya pwedeng hanapin. Bakit? Nasaktan ba ang iyong pagmamataas? Nawala na ang bahay, nagmamalasakit ka pa rin sa pagmamataas? Gusto mo bang mamatay? Patayin mo na lang ako. Sa tuwing hindi mo masolusyonan ang problema, ang alam mo lang ay magpakamatay. Nahihiya ako na hindi na ako makapagpatuloy sa pag-aaral. Kung ikaw kaya, magpapatuloy ka pa rin ba sa pag-aaral? Lintik, nasa 3 taon ka na ng high school. Alam mo ba kung gaano kahalaga ito ngayon? Umakyat si Jung sa Byul sa rooftop. Naalala niya noong namatay ang kanyang ama, high school pa lang siya. Kahit na inampun siya, araw-araw ay kinukulit siya. Naubos daw nilang dalawa ang pera niya. Ang kaunting pera na iniwan ng ama ay hindi sapat. Kaya, nilisan ni Jung sa Byul si Kong Bun-hee sa bahay ni Kim Hae-ja. Tinalikuran din niya ang kanyang pag-aaral. Nagtatrabaho siya mag-isa mula umaga hanggang gabi para kumita ng pera at suportahan si Kong Bun-hee sa pag-aaral. Sa sandaling ito, nais niyang sana ay kasama nila ang kanilang ama. Ngayon, ano ang gagawin ko? Ang taong gusto mong paalisin sa pang-araw-araw, biglang sinabing gusto na niyang umalis. Gagaan ba ang loob mo o malulungkot? Matapos umalis sa trabaho ni Jung sa Byul, hinawakan ni Choi Dae-hyun ang telepono at gustong padalhan siya ng mensahe. Ngunit patuloy siyang nag-i-edit at nagbubura, ngunit wala pa ring dahilan para ipadala. Kaya, tiningnan niya lang ang mga naunang chatlog ang babaeng masayahin na nasa tabi niya noon, mukhang nawawala na ngayon. Ibinaba niya ang telepono. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang gustong magbitiw ni Jung sa Byul. Bumalik din si Jung sa Byul sa kanyang dating trabaho, ngunit malinaw na hindi siya komportable. Sinubukan niyang lumapit sa ilang mesa para magbenta ngunit tinanggihan. Napansin din ng manager na may kakaiba kay Jung sa Byul. Tinanong niya kung anong nangyari. Sinabi lang ni Jung sa Byul na hindi siya nakapagpahinga ng maayos. Pagkatapos ng trabaho, hindi sinasadyang napadaan si Jung sa Byul sa convenience store. Bigla niyang naalala na nasa tindahan pa pala ang kanyang diary. Nakita niya si Choi Dae-hyun na kalalabas lang, kaya madali siyang nakapasok at naghanap sa counter. Ngunit hindi pa rin niya makita ang kanyang diary. Nang sandaling iyon, bumalik din si Choi Dae-hyun. Mabilis na nagtago si Jung sa Byul sa loob ng bodega. Hindi niya nakalimutang obserbahan ang sitwasyon sa labas. Pinayapan niya ang sarili. Ayon sa dating gawin ni Choi Dae-hyun, ilalagay muna niya ang mga paninda sa sasakyan. Ngunit hindi sinunod ni Choi Dae-hyun ang dati niyang gawi. Agad na nagtago si Jung sa Byul sa sulok. Kinuha ni Choi Dae-hyun ang bote ng beer at gustong umalis, ngunit masama ang tiyan niya. Umutot muna siya bago umalis. Ngunit si Jung sa Byul na nakatago sa sulok ay kinailangan huminga ng mabahong amoy. Halos hindi siya makahinga. Gustong pumunta ni Choi Dae-hyun sa banyo, ngunit dumating ang delivery truck. Sinabihan siya ng lalaki na kunin ang mga ibabalik na produkto. Naramdaman ni Jung sa Byul na may mali. Narito ang mga ibabalik na produkto. Agad siyang nagtago sa loob ng locker. Nahiyang ipinaliwanag ni Choi Dae-hyun na nag-resign ang part-time na empleyado sa tindahan, kaya't hindi niya agad makita ang ibabalik na produkto. Lumapit si Choi Dae-hyun sa locker. Binuksan niya ang isang bahagi, ngunit walang nakita. Nang bubuksan na niya ang kabilang pinto, siya ay mahigpit na nakahawak si Jung sa Byul sa loob. Inakala ni Choi Dae-hyun na nilock ni Jung sa Byul ang pinto. Matapos magmura sandali, nagpa siya siyang lumabas para maghanap. Nang makita niyang umalis sila,
sila, dali-daling lumabas si Jung sa at Beol. Inilagay niya ang mga ibabalik na produkto sa isang lugar na madaling makita. Pagkapasok pa lang ni Choi Dae-hyun, nakita na niya ang mga paninda sa mesa. Manong driver, kakapasok lang natin, hindi ba natin nakita ang kahong ito? Anong nangyari? Saan ito nanggaling? Karaniwan, hindi ko ito sinasabi sa iba, ngunit narinig kong may multo sa convenience store. Nagpahirap ka, pinayapa ni Choi Dae-hyun ang sarili na tinatakot lang siya ng lalaki. Walang multo sa mundong ito. Nang sandaling iyon, mabilis siyang lumabas ng bodega at umalis. Lumabas siya ngunit natataranta pa rin. Nang sandaling iyon, lumabas si Jung sa at Beol. Hindi sinasadya niyang nahulog ang isang bagay sa mesa. May tao ba dyan? Ano iyon? Nandito ako para mag-deliver. Magde-deliver? Nagpahirap ka? Sandali lang. Sa kabilang banda, tamang-tama ang pagtakas ni Jung sa at Beol mula sa convenience store. Sa unang pagkakataon niyang pagpunta sa bahay ng kanyang matalik na kaibigan, nagulat siya. Isang marangyang vilya sa tuktok ng bundok, may nakatalagang butler at may elevator sa bawat palapag. Nang araw na iyon, nakatanggap si Jung sa at Beol ng tawag mula kay Kong Boon-hee. Agad-agad pagkatapos ng trabaho. Pagkakita sa suot ng kapatid, tinanong ni Jung sa at Beol kung nasaan ang kapatid niya. Humingi ng paumanhin si Kong Boon-hee kay Jung sa at Beol at sinabing tumakbo siya sa lugar ni Hwang Jung-bi at hiniling kay Jung sa at Beol na mabilis na pumunta doon. Hoy, bakit ka tumakbo doon? Bakit? Hindi ba't sabi mo, kung may problema, hanapin mo ako? Hwang Jung-bai, sinunod ko ang sinabi mo. Hoy, lintik, mabibingi na ako. Hoy, bilisan mo, pumunta ka rito. Hwang Jung-bai, ganoon ka rin ba? Wala ang tatay ko sa bahay. Nagpunta siya sa Hilagang Europa para lihim na imbestigahan ang sitwasyon ng advanced na edukasyon. Bukod pa rito, hindi niya sinabi kung kailan siya uwi. Sinabi ni Jung sa at Beol na ayaw niyang pumunta roon. Direktang niyakap ni Hwang Jung-bai si Kong Boon-hee sa lig. Sinabi niya na mamamatay ang kanyang kapatid sa loob ng wala pang isang oras. Pagdating ni Jung sa at Beol sa pinto, agad siyang sinalubong ng isang katulong. Bukod pa rito, may elevator paakyat sa ikalawang palapag. Pagdating sa ikalawang palapag, pinagbuksan siya ng mga braso ni na Hwang Jung-bi at ng kanyang kapatid bilang pagbati kay Jung sa at Beol. Pagkatapos, si Kong Boon-hee. Dali-daling lumapit si Kong Boon-hee kay Jung sa at Beol para ipakilala ang lugar. Ang kinatatayuan niya ngayon ay para lang sa mayayaman at ito ang magiging kwarto niya. Sa loob ay may kumpletong sauna amenities. Biglang may naalala si Hwang Jung-bai. Dali-dali niyang itinulak si Jung sa at Beol sa harap ng computer. Pagkatapos ng maraming operasyon, sa wakas ay nahanap niya ulit ang isang serye ng comics. Ngunit hindi pa niya alam na ang may akda ng comics na ito ay ang kanyang mortal na kaaway, si Choi Dae-hyun. Masayang binasa ni Choi Dae-hyun ang mga komento mula sa kanyang tapat na tagahanga at matamis na sinagot ito. Nang sandaling iyon, ibinigay sa kanya ni Choi Dae-hyun ang isang malapit ng mag-expire na item. Nasiyahan siyang uminom at nagtanong tungkol sa pagbibitiw ni Jung sa at Beol. Ngunit inakala ni Choi Dae-hyun na walang ganoong bagay dahil naglihim din siya sa nanay niya. Ngunit napagpasyahan ni Choi Dae-hyun na hindi simple ang bagay na ito. Kaya, tinulungan niya itong suriin ng seryoso ang problema. Automatiko pa nga niyang inilarawan ang eksena noon. Anong gagawin ko? Sinabi ko na nga, wag hawakan ang gamit ng iba. Masaya ka ba kapag kasama mo ang manager? Walang laman ang nararamdaman ko. Sabi ng manager, mahal niya ako. Anong krimen ang mahalin ang isang tao? Patuloy silang nagpunitan sa isa't isa. Tiningnan ni Choi Dae-hyun si Jung sa at Beol na parang baliw. Puno pa rin ng kumpiyansa si Choi Dae-hyun, sinabing tama ang kanyang pagsusuri. Pagkatayo ni Choi Dae-hyun para umalis, tinanong din si Jung sa at Beol ni Hwang Jung-bai. Kinikilig si Sa at Beol kay Choi Dae-hyun pero bigla itong nag-resign. May iba pa bang dahilan? Pero ayaw sabihin ni Kong Boon-hee sa kanya ang dahilan. Sinabihan pa nga niya itong tumigil na sa pagsasalita at matulog na. Hindi na nagtanong pa si Hwang Jung-bai. Sumiksik siya sa mainit na yakap ni Kong Boon-hee. Sa kalagitnaan ng gabi, nakatanggap si Kong Boon-hee ng text mula sa lihim niyang pag-ibig. Gusto niya itong makita. Bagaman tinanggihan ni Kong Boon-hee ang hiling ni Kang Sung-tae, iginiit ni Kang Sung-tae na ibalik sa kanya ang kanyang naiwan. Ano ba yan? Bakit ka pupunta sa bahay ko? Dali-daling nagpalit ng damit si Kong Boon-hee at hindi nakalimutang maglagay ng lipstick. Sa huli, nag-spray siya ng pabango, maingat na inilagay sa tamang posisyon. Nagmamadali siyang umuwi. Nang lumingon siya, nakita niya si Kang Sung-tae na naglalakad sa pasilyo. Dali-daling lumuhod si Kong Boon-hee at tumakbo pasulong. Pumunta siya sa pintuan ng bahay at sakto namang dumating si Kang Sung-tae. Inakala niya na maagang lumabas si Kong Boon-hee para hintayin siya, kaya dali-dali niyang ibinalik ang diary kay Kong Boon-hee. Hindi mo binasa, di ba? Hindi mo binasa dahil ayoko pang mamatay. Talagang binasa mo. Tingnan mo, halatang binasa mo. Binasa ko lang ang pahinang ito. Hindi pa rin maintindihan ni Kang Sung-tae kung bakit nag-resign si Kong Boon-hee. Direkta niya itong tinanong. Sinabi niya na si Kong Boon-hee ang unang part-time employee na inupahan niya. Kahit na gusto niyang umalis, dapat niyang sabihin sa kanya ang dahilan. Naalala ulit ni Kong Boon-hee ang sinabi ni Yoo Yeon-jo, kaya napilitan siyang sabihin na. Kasi gusto niyang kumita ng mas maraming pera, maghahanda na rin lang ang kapatid niya sa pagpasok sa kolehiyo. Nang marinig ang dahilan na ito, naniwala si Kang Sung-tae. Pagka-uwi ni Kong Boon-hee, dali-dali niyang binuksan ang kahon ng regalo. Lumabas na ito ay isang kumpletong set ng protective gift. Mabilis na sinukat ito ni Kong Boon-hee at nakita niyang bagay na bagay sa kanya. Bigla siyang nakaramdam ng panghihinayang sa pagre-resign. Kinabukasan, nakahanap ng trabaho si Kong Boon-hee bilang delivery rider. Nakita ng amo ang pagpasok ng kanyang empleyado at ipinagmalaki niya kay Kong Boon-hee na nakapag-deliver siya ng 800 order bawat buwan.
tindahan. Malinaw na nabigla si Kong Bunhee. Sinabi rin ng amo na bumili sila ng iba't ibang uri ng insurance para sa kanilang mga empleyado at sinabihan siyang maging masipag sa pagde-deliver. Malamang na malapit na siyang kumita ng pera. Pinaalalahanan din siya ng kanyang kasamahan na kung gusto niyang kumita ng mas maraming pera, huwag siyang magsayang ng oras sa paghihintay sa traffic light. Pagkatapos sabihin iyon, umarurot na siya palayo. Ngunit si Kong Bunhee ay nagkaroon ng problema. Nakalimutan mo na ba na siya ang dahilan kung bakit hindi ka nakapagtapos? Dahil sa'yo yan, hindi dahil kay Kong Bunhee. Hwang Junbei, kung maglakas loob kang sabihin kahit isang salita laban kay Kong Bunhee, hindi na kita kakausapin habang buhay. Hindi ako kakain, hindi ako inom, at hindi ko kukunin ang diploma ko. Narinig mo ba? Alam ni Kong Bunhee na hindi na niya maaaring patuloy na guluhin si Hwang Junbei, kaya iniwan niya ang isang sulat para kay Hwang Junbei at umalis. Pagkatapos, sinimulan niya ang kanyang bagong trabaho. Matapos matanggap ang order, nagmadaling nag-deliver ng pagkain si Kong Bunhee. Napakahusay niyang magmaneho, ang tanging layunin ay magkaroon ng mas maraming oras at tumanggap ng mas maraming order. Ngunit sa intersection, napagtanto niyang nakalimutan niya ang elbow pads na bigay ni Kang Sung-tae. Napilitan si Kong Bunhee na bumalik, ngunit nangyari ang trahedya. Anong uri ng karanasan iyon para sa isang boyfriend na laging naaalala ang kanilang mga anibersaryo? Biglang nakatanggap ng text message si Kang Sung-tae mula kay Yoo Yeon-jo. Niyaya siya nitong magkita ngayong gabi. Nagkita sila ayon sa schedule. Humingi ng paumanhin si Yoo Yeon-jo tungkol sa kanyang ina. Ipinaliwanag niya na siya ang nag-iisang anak, kaya mataas ang expectation sa kanya ng kanyang ina. Kaya naman ginawa niya ang mga ganoong bagay na sukdulan. Umiti si Kang Sung-tae at pinatawad siya. Sinabi rin niya na 7 taon na siyang kasama, umalis siya nang hindi nagpapaalam. Dapat din niyang suriin ang kanyang sarili at sabihin sa sarili na kailangan niyang gawin ang mas mahusay sa hinaharap. Muling ipinaliwanag ni Kang Sung-tae ang tungkol sa litrato. Sinabi niya na hindi na niya hahayaang magkaroon ng anumang hindi pagkakaintindihan dahil nag-resign na ang part-time employee sa tindahan. Narinig ito ni Yoo Yeon-jo at naalala ang mga salitang sinabi niya nang hilingin niyang umalis si Kong Bunhee. Nagkunwari siyang hindi niya alam kung bakit ito nag-resign. Nang marinig niyang hindi alam ni Kang Sung-tae ang sitwasyon, nakahinga ng maluwag si Yoo Yeon-jo. Ano, sa ika-negatibo 1,000 araw ng ating pagmamahalan, hindi ba tayo nagkasundo na ipagdiwang ang ating ika-negatibo 1,000 na araw ng pakikipag-date? Nakalimutan mo na ba? Syempre, naalala ko. Dahil sa araw na iyon ay naghanda siya ng isang bagay. Tingnan mo, lumabas na ito ay isang tiket para sa premiere ng isang musical. Seryosong ipinakilala ni Kang Sung-tae na nakaupo sila sa unang hilera ng ordinaryong upuan. Sinabi rin niya na napakahirap makakuha ng appointment. Ngunit maaga pa lang ay nakatanggap na ng imbitasyon si Yoo Yeon-jo at ito ay personal na imbitasyon mula sa musical director. Pagka-uwi niya, agad siyang tinanong ng kanyang ina tungkol sa nangyari ngayong araw. Nakipagkita ka ba sa direktor? Narinig ko na nang ipakilala kanya sa direktor. Sinabi niyang kayong dalawa ay magkasintahan. Ilang tao sa Korea ang makakakuha ng imbitasyon mula kay Direktor Edward Yi para makaupo sa SE seats para mapanood ang premiere. Dapat mo pa ring pasalamatan si Jo Seung-joon. Maraming karapatan ka rin na tratuhin ng ganoon. Alam ni Yoo Yeon-jo na sinasamantala ng kanyang ina si Kang Sung-tae. Agad niya itong sinagot, ngunit sinabi ng kanyang ina na hindi niya kasalanan iyon dahil halata namang alam ni Kang Sung-tae na siya ang ina ni Yoo Yeon-jo, ngunit hindi niya ipinakilala ang kanyang sarili. Kung ipinakilala niya ang kanyang sarili noon, tatanggapin mo ba siya? Kung kusa siyang magpapakilala, tatanggapin ko siya. Dati, ipinakilala ko rin ang tatay mo sa tatay ko, kaya siya naging tatay mo. Sa totoo lang, hindi lang ito kasalanan ng nanay. Hindi mo rin siya pinahahalagahan. Pagkarinig nito, natahimik si Yoo Yeon-jo. Lumabas na hindi ang kanyang ina ang nanakit kay Kang Sung-tae, kundi siya mismo. Kaya, noong umagang iyon, direktang tinanggihan ni Yoo Yeon-jo ang imbitasyon ni Jo Seung-joon na panoorin ang premiere ng magkasama, ngunit kalmadong tinanggap ito ni Jo Seung-joon. Kinuha niya ang isang listahan at sinabing ang mga bisitang inimbitahan sa pagkakataong ito ay pawang mga kilalang tao sa mundo ng pananalapi at mga miyembro ng National Assembly, kaya hindi makatanggi si Yoo Yeon-jo. Hindi pa alam ni Kang Sung-tae ang nangyayari sa kabilang banda. Masaya siyang naghahanda ng damit para sa date, ngunit bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Yoo Yeon-jo. Paumanhin, hindi ako makakapasok bukas. Ang foreign client na pumayag sanang dumating sa susunod na linggo ay biglang nagsabi na libre siya bukas. Siya ay napakahalagang kliyente at ako ang namamahala. Ano ang gagawin ko? Malinaw na si Kang Sung-tae ang biktima, ngunit inalo pa rin ni Kang Sung-tae si Yoo Yeon-jo. Sinabing ayos lang siya at sinabihan itong mag-focus sa trabaho. Pagkatapos, tumawag siya sa kawani upang humiling ng refund, ngunit sinabihan siyang hindi ito maaaring ibalik. Kailangan niyang pumunta sa bulwagan ng mag-isa. Ang bakanting upuan sa tabi niya ay tila nangungutya sa kanya. Ngayon ang kanilang ika-negatibo 1,000 araw ng anibersaryo. Gayunpaman, sinabi ni Yoo Yeon-jo na kailangan niyang makipagkita sa kliyente. Ngunit sa oras na ito ay nanonood siya ng performance kasama si Jo Seung-joon doon. Ang babaeng nasangkot sa aksidente habang nagde-deliver ng pagkain. Upang hindi maantala ang oras ng pagde-deliver, tiniis niya ang sakit at tumayo, tiningnan ang natapong pagkain. Pinulot niya ito at umiyak.
Ngunit ang lahat ng natanggap niya ay puro mura lang. Hindi siya naglakas loob na magreklamo. Mabait na sinabi ng kanyang kasamahan kay Saetbyul. Sinabi ng amo na kung magsisikap siya, makakamit niya ang 800 order, na sa totoo lang ay hindi umiiral. Wala pa ring nakakagawa niyan. Inakala ni Kung Boon-hee na basta't masipag siyang magde-deliver ng pagkain, makakakuha siya ng sapat na pera para makapag-aral ang kanyang kapatid. Umupo siya nang walang magawa sa parke, tinitingnan ang kanyang sugat. Naalala niya kung paano siya tinulungan ni Kang Sung-tae sa kanyang sugat. Ngunit ngayon ay siya lang ang makakapag-alaga sa kanyang sarili. Sinulyapan ni Chae Yun-jo si Kung Boon-hee. Mayroon siyang masamang ideya. Bakit ang careless mo? Tinanong ni Kung Boon-hee kung bakit biglang nagkaganoon ang kanyang kapatid. Sinabi ni Chae Yun-jo na nalulungkot siyang makita siyang nasaktan. Maraming beses siyang nagpasalamat kay Kung Boon-hee. Hindi madaling buhayin ang pamilyang ito. Madalas kitang sinasaktan dahil sa kawalan ko ng pangunawa. Nangako rin siyang babayaran niya si Kung Boon-hee sa hinaharap. Tinitigan ni Kung Boon-hee ang kanyang kapatid. Akala niya nagbago na ang isip ng kanyang kapatid. Hanggang kinabukasan, nakita ni Kung Boon-hee ang mensahe sa papel. Dali-dali siyang tumakbo sa locker at binuksan ang kanyang wallet. Walang laman ang loob. Galit na galit si Kung Boon-hee, kaya napaupo siya sa sahig. Sa sandaling ito, tuluyang bumagsak ang kanyang emosyon. Inilabas niya ang lahat ng galit na naipon sa nakaraang ilang araw. Lumabas na kahapon, nakipag-ugnayan ang entertainment company kay Chae Yun-jo. Tinanong siya kung gusto niyang maging trainee. Hindi makapaniwala si Chae Yun-jo. Hindi lang trainee, mayroon kaming girl group na malapit ng mag-debut. Ngunit kulang pa ng isang miyembro. Ang ibig mong sabihin, tama, maaari kang magkaroon ng swerte na mag-debut ka agad. Diyos ko, ano ang gagawin ko? Maraming salamat talaga. Magpupursigi ako. Maraming salamat. Kaya, nagnakaw siya ng pera kay Kung Boon-hee at naghanap ng isang aktres para gumanap bilang kanyang ina. Pareho silang nagtulungan ng perpekto. Matapos matagumpay na makapanlin lang, matagumpay ding pumirma ng kontrata ang ahente ni Chae Yun-jo. Sa sandaling iyon, biglang nakatanggap ng text message si Chae Yun-jo mula kay Kung Boon-hee. Sinabihan si Chae Yun-jo na makipag-ugnayan kaagad sa kanya. Ngunit desidido na si Chae Yun-jo. Matapos ang trabaho, binigyan niya ang peking ina ng kaunting pera at sinabing hahanapin niya ito at babayaran sa hinaharap. Dahil may hawak ng pera ang babae, mas madali na siyang kausapin. Ang serbisyo matapos umarkila ay tiyak na ginawa. Nagtanong pa siya kung paano siya nalaman. Sinabi ng kaklase na nakaupo sa tabi na nakita na niya ang kakayahan nitong umarte. Hindi lang magaling umarte, kundi magaling din sa improvisasyon. Gustong tuparin ng dalaga ang pangarap niyang maging bituin. Kinuha niya ang lahat ng gasto sa pamumuhay ng pamilya, umupa ng estranghero para magpanggap na tagapag-alaga at pumirma ng kontrata. Nang tumawag ang ate niya, walang awa niyang pinutol ang tawag. Nakaupo si Kung Boon-hee sa sahig na walang magawa ng aksidenteng makita siya ni Kim Hae-ja. Hindi ba ikaw si Kung Boon-hee? Bakit ka nakaupo dito? Anong nangyari sa mukha mo? Anong nangyari? Wala. Bakit ka umiiyak? Naku, bakit ka umiiyak? Sino ang nagpaiyak sa'yo? Bakit ka umiiyak? Nang malaman ang totoo, agad siyang inalo ni Kim Hae-ja. At least isa lang ang problema mo, ang kapatid mo. Pero ako, sobrang sakit na. Ang tamad na asawa gusto akong bigyan ng pera para makapunta sa ibang bansa para bisitahin ang kanyang first love at ang kanyang anak sa labas. Buong araw gusto lang akong pagsamantalahan. At mayroon pa akong isang hangal na anak doon. Bumili siya ng mamahaling tiket para manood ng performance kasama ang kanyang girlfriend. Ngunit kinansela ng girlfriend niya ang date. Tapos, inutusan niya itong linisin ang kalat. Nang marinig ito, agad na nagpakita ng interes si Saetbyul. Tinanong kung bakit tinanggihan si Kang Sung-tae. Ngunit sinabi ni Kim Hae-ja na ayaw niya itong pakialaman. Walang nakapagpapagaan ng loob ko. Buong araw niya akong ginagalit, kaya hindi ko na nararamdaman ang init kapag pumapasok ako sa oven. Matagumpay ding napasaya ni Saetbyul si Kim Hae-ja. Agad napansin ni Kim Hae-ja ang sugat sa kamay ni Saetbyul. Sinabi niyang gusto niya itong bumalik sa trabaho sa lalong madaling panahon, ngunit ngayon, mukhang kailangan pa niyang magpahinga ng ilang araw. Sa puntong ito, nalaman ni Saetbyul na hindi binanggit ni Kang Sung-tae ang tungkol sa kanyang pagre-resign. Walang sinuman ang makakatulong sa pagbabantay ng tindahan. Napilitan si Kim Hae-ja na ipasa ang tindahan kay Cho Yong-pil. Binilang din niya ang lahat ng pera at may kamera sa tindahan, inutusan niya itong maging tapat. Paglabas lang niya ng convenience store, ikinuwento ng kapitbahay sa kanya ang nangyari kay Kung Boon-hee. Sinabing naloko siya ng isang ahente at ngayon ay sa sauna na lang nakatira. Malinaw na hindi alam ni Kim Hae-ja ang tungkol dito, kaya nagmamadali siyang pumunta sa sauna. Sa oras na ito, hindi na siya masyadong nag-alala. Tinawag niya lang ang pangalan ni Kung Boon-hee para hanapin siya. Kung Boon-hee, pasensya na, matulog ka na. Kung Boon-hee, nasaan ka? Saan siya tumakbo? May nakakita ba sa isang napakagandang babae? Ang pangalan niya ay Kung Boon-hee. Mahaba ang buhok niya at malaki ang kanyang mga mata. Kung Boon-hee. Samantala, bumalik si Kang Sung-tae sa bahay matapos makansela ang kanyang date. Nakahiga siya sa sofa at ayaw gumalaw. Nag-inat siya at gusto nang matulog. Sa sandaling ito, ano yan? Kung Boon-hee, hindi makapaniwala si Kang Sung-tae at binitawan ang kanyang kamay. Tinanong niya kung bakit siya naroroon sa kanyang bahay. Sasagot na sana si Kung Boon-hee nang lumabas ang kanyang ina. Sinabi niyang tinawag niya ito para matulog doon ngayong gabi. Agad na tumalon si Kang Sung-tae para tumutol. Sinabi niyang kung naroon siya, aalis siya. Gusto niyang umalis agad si Kung Boon-hee. Diretso na pumasok sa kwarto ang ina. Hindi pinansin si Kang Sung-tae. Sigurado ka bang siya ang nanay mo? Ano ang pakiramdam na inimbitahan kang manirahan kasama ang iyong prospective na biyenan? Hindi masaya si Kung Boon-hee. Sa halip, naramdaman niyang nakakaabala siya sa pamilya. Maaga pa lang ay inayos na ni Kang Sung-tae
Tae ang kanyang mga gamit at naghanda na umalis. Sakto namang nakasalubong niya ang nanay ni Kang Sung Tae. Nagpasalamat si Kung Boon Hee sa pagpapatuloy sa kanya at sinabing aalis na siya ngayon. Ngunit diretsong tinanggihan ito ng nanay ni Kang Sung Tae. Sinabi niyang wala siyang bahay at pera sa ngayon. Sinabihan niya itong manatili muna doon at hindi pa huli ang lahat para lumipat kapag nakahanap na siya ng bahay. Pagkatapos, dinala niya si Kung Boon Hee para mag-almusal. Habang pababa sila ng hagdan, nakita nila ang ate na naghahanda ng kumain. Agad na lumapit si Kim Hae-ja para pigilan ito. Matapos hilahin palayo ang ate, dali-dali niyang sinabihan si Kung Boon Hee na umupo. Hindi niya nakalimutang paalisin ang ate. Gustong kumain ng libre ng ate, kaya sinabihan niya si Kung Boon Hee na kumain na at huwag nang intindihin ang iba. Isang mainit na pakiramdam ang bumalot sa puso ni Kung Boon Hee. Tinulungan pa siya ni Kim Hae-ja na kumuha ng pagkain at sinabihan siyang kumain pa ng marami. Pagkatapos kumain, pumunta si Saetbyul sa ahensya, ngunit hindi pa rin niya nakita ang ahente. Sinipa ni Kung Boon Hee ang pinto at nagmura ng paalis na siya. Anong gusto mong gawin? Biktima rin ako. Dahil sa taong iyon, ang buong gusali namin ay napuno ng uso. Alam mo ba? Umalis ka na. Ano ba yan? Samantala, bumili si Kang Sung Tae ng tiket para sa musical mula sa isang lumang website. Pagkatapos niyang bilhin ang tiket, agad niyang tinawagan si Yoo Yeon-jo upang bayaran ang panghihinayang ni Yoo Yeon-jo sa hindi pagpanood ng performance. Marami siyang sinikap para makabili ng tiket, ngunit tila nabigla si Yoo Yeon-jo dahil napanood na niya ang performance kasama si Jo Seung-jo. Nang marinig na bumili ng tiket si Kang Sung Tae para sa kanya, napilitan siyang sumang-ayon ng may pag-aatubili. Ngunit walang kamalay-malay si Kang Sung Tae. Excited siyang naghihintay para sa kanilang date ngayong gabi. Kaya, sabik siyang naghintay sa pag-uwi ng kanyang ama para sa shift. Nang makita niyang late umuwi ang kanyang ama, dali-dali siyang tumakbo patungo rito. Tinanong kung bakit siya late. Malate ako sa date. Tamang-tama nang paalis na siya, may bigla siyang naalala. Dali-dali niyang tinanong kung nasa bahay si Kung Boon Hee. Nang sabihin ng kanyang ama na wala ito, masayang tumakbo pa uwi si Kang Sung Tae para maligo. Bakit ka tumakbo galing doon? Muntik na tayong magkaroon ng malaking problema. Pero bakit hindi ka man lang umuwi sa bahay mo at tumakbo ka pa rito? Pinagalitan si Saetbyul. Grabe ang galit niya kaya hindi siya makapagsalita. Naghanda siyang umalis. Tinawag ulit siya ni Kang Sung Tae. Tinanong kung ano ang nangyari sa sugat sa kamay niya. Sinabihan siya ni Kung Boon Hee na huwag nang magtanong at galit na umalis. Ang babaeng ito ay tiyak na master sa time management. Nanonood siya ng parehong performance kasama ang dalawang magkaibang lalaki. Kailangan lang ni Kang Sung Tae na bumili ng tiket sa taas. Medyo nakonsensya siya kay Yoo Yeon-jo. Kasalanan ko dahil hindi ako nakakuha ng magandang pwesto. Dahil ito ang performance na gustong panoorin ni Yoo Yeon-jo. Ngunit sinabi ni Yoo Yeon-jo na ayos lang. Sinabi niyang natatandaan niya ang kanyang sinabi at masaya na siya. Nang marinig ang pag-alo ni Yoo Yeon-jo, masaya rin si Kang Sung Tae. Nangako pa siyang bibili siya ng AE seats para manood kasama niya sa susunod. Kaya lihim siyang nanumpa na kailangan niyang magtrabaho ng husto para magkaroon si Yoo Yeon-jo ng magandang buhay. Nang tingnan niya si Yoo Yeon-jo, nakita niyang hindi siya gaanong masaya. Kaya, pagkatapos ng performance, naghanda si Kang Sung Tae ng sorpresa para kay Yoo Yeon-jo. Ito ay tiket para sa autograph signing at photo opportunity. Makakakuha ka ng pirma ng direktor. Si Director Edward A. Talagang iba ang mga fans. Nang malaman niyang kilala niya ang taong iyon, dali-daling sinabi ni Kang Sung Tae na gusto niyang umalis. Ngunit pinigilan siya ni Kang Sung Tae. Nakonsensya siya dahil hindi siya nakakuha ng magandang pwesto. Tanging sa pamamagitan lamang nito niya mababayaran ang kanyang pagkukulang. Pagkatapos, hinila niya si Kang Sung Tae para magpakuha ng litrato. Yumuko si Kang Sung Tae, hindi naglakas loob na harapin ang direktor. Kinuha pa nga niya ang maskara sa tabi para takpan ang kanyang mukha. Magkatabi silang nakatayo na may nahihiyang mukha at nagpakuha ng litrato ng magkasama. Ang eksenang ito ay aksidenteng nakita ni Jo Seung-jo. Pagkalabas nilang dalawa sa studio, iniisip pa rin ni Kang Sung Tae kung saan sila pupunta sa susunod na date. Ngunit binaliwala lang siya ni Yoo Yeon-jo sa isang pahayag, sinabing masama ang kanyang pakiramdam. Gusto pa rin sanang subukan ni Kang Sung Tae na sabihin gusto niyang kumain sila ng magkasama. Ngunit sinabi ni Yoo Yeon-jo na napakasama ng pakiramdam niya at gusto na niyang umuwi ngayon. Pagkatapos sabihin iyon, umikot siya at sumakay sa taxi. Sumakay siya sa taxi at umalis ng walang pag-aatubili. Tiningnan ni Kang Sung Tae ang papalayo na kotse at tila kumikinang ang mga bituin sa kanyang mga mata. Mukhang lalong lumalayo ang dalawa sa isa't isa. Ganoon din si Yoo Yeon-jo sa kotse, tinitingnan ang nakakatawang litrato na iyon. Bigla siyang nakaramdam na napakahirap ng relasyong ito. Mukhang hindi ito magtatagal. Hindi niya alam kung gaano pa siya kalayo. Kaya, pagka-uwi niya, sinabihan ni Yoo Yeon-jo ang driver na bumalik muli. Inimbitahan niya si Jo Seung-jo para uminom. Sa pag-iisip tungkol sa hindi magandang nangyari ngayong araw, gusto lang ni Yoo Yeon-jo na pamanhid ang kanyang sarili sa alak. Mukhang may napansin si Jo Seung-jo. Kusang loob niyang hinawakan ang kamay ni Yoo Yeon-jo. Hindi makatanggi si Yoo Yeon-jo kay Jo Seung-jo at tinanggap ang isa pang hakbang. Direkta niyang hinimas ang buhok ni Yoo Yeon-jo. Dito, nag-aalala pa rin si Kang Sung Tae. Hindi niya alam kung ligtas na nakauwi si Yoo Yeon-jo. Gusto niyang tumawag para magtanong, ngunit walang sumasagot. Hindi niya alam na naghahalikan ang dalawa. Ang tawag mula kay Kang Sung Tae ay lalo na nakakabingi. Nakatayo ang lalaking ito sa inidoro, binubuksan ang vent. Maraming pera ang nakatago sa loob. Dali-dali niyang inilagay ang lahat ng pera sa kanyang bulsa. Matapos lumingon at walang makita, dali-dali siyang naghanda upang tumakas. Sa sandaling iyon, tumakbo si Kang Sung Tae, ngunit huli na siya ng isang hakbang. Sa oras na ito, dumating din si Kung Boon Hee. Sinabihan ni Kang Sung Tae si Kung
Buon-hee na umupo sa likod at nagmaneho siya mismo. Pagkatapos, dalawang kotse ang nagtakbuhan sa kalsada. Huwag kang tumakbo sa kalye na ito. Hindi ba sinabi mong kumapit ako? Kung hindi, mahuhulog ako. Hindi ko alam. Kumapit ka sa ibang lugar. Paano ako magmamaneho ng ganito? Saan mo ba talaga gusto kong kumapit? Hindi ko na alam. Basta't makakapit ka, okay na. Kumapit ka ng mahigpit. Hindi sa gusto kita kaya kita niyakap, kundi dahil sinabi mong kumapit ako. Okay na, alam ko na. Kumapit ka lang ng bahagya. Nang maabutan nila ang kotse ng lalaki, tumakas na ito. Dali-dali silang sumunod sa kanya. Sa kasamaang palad, nakatakas ang tusong tiyuhin. Nang makita niya silang tumatakbo, tumakas ang tiyuhin sa kabilang direksyon. Tumakbo silang dalawa sa lahat ng eskinita, ngunit hindi pa rin nila nakita ang tiyuhin. Tiningnan ni Kong Buon-hee si Kang Sung-tae. Bigla siyang gustong magtanong kung bakit siya tinulungan ito. Malinaw na hindi na siya empleyado ng tindahan. Matigas ang ulo ni Kang Sung-tae na sinabi na gusto lang niyang umalis ito sa bahay sa lalong madaling panahon. Sinabi rin niya na hindi niya kayang basta na lang tingnan ang isang tao na binubuli. Muntik na tayong makahuli, 45 taon na akong nakatira dito. Kong Buon-hee, paano mo ako mahuli? Tiyuhin, Kong Buon-hee, wag. Kaya, nagsimula ulit ang tatlong tao sa isang bagong pagtakas. Nagtago ang tiyuhin sa loob ng gusali. Tamang-tama nang malapit na siyang mahuli, biglang nagkaroon ng ideya ang tiyuhin. Matagumpay siyang nakatakas sa kritikal na sandali. Tanging ang dalawang tao lang ang makakatingin sa tiyuhin na tumatakbo palabas ng gate. Tiningnan ni Kang Sung-tae si Saet Byul sa tabi niya. Isang plano ang lumitaw sa kanyang isip. Hinanap ni Kang Sung-tae ang ilang lumang kapitbahay. Nilayan niyang tanungin sila tungkol sa kinaroroonan ng tiyuhin. Matapos makakuha ng mga pahiwatig mula sa kanila, pumunta siya sa bahay ng tiyuhin at umupo doon. Sa sandaling iyon, dumating si Kong Buon-hee sakay ng motorsiklo. Biglang naramdaman ni Kong Buon-hee na nalalo siyang gumagwapo. Tinanong niya kung bakit siya ganoon kabait sa kanya na nagpapahintulot sa iba na magkamali ng akala. Sinabi ni Kang Sung-tae na ganito talaga siya. Basta't determinado akong maging mabait sa isang tao, kaya kong tunawin ang sinuman. Kaya, may palayaw din akong melting pot. Kung gayon, bakit ka tinanggihan ng iyong girlfriend? Nahihiya si Kang Sung-tae, ngunit gusto pa ring magpaliwanag. Ayaw makinig ni Kong Buon-hee, sinabing ayaw niyang makialam sa kanilang mga problema. Sa sandaling iyon, ang tunog ng mga yabag ay pumutol sa kanilang usapan. Lumingon ang lalaki at sumenyas. May isang babaeng bumaba. Pwede bang humalik, opa? May alak sa bibig mo. Hindi ang bango ko nga. Gusto kitang halikan. Nagulat silang dalawa. Nahihiyang ipinaliwanag ni Kang Sung-tae. Sinabihan silang huwag nang pansinin ang dalawa at inanyayahan silang magpatuloy. Pagkatapos sabihin iyon, tumakbo silang dalawa. Malapit nang sumara ang pinto ng elevator. Tumakbo ang isang babae at binuksan ang pinto ng elevator. Nagkatinginan silang dalawa. Nagkita ulit tayo. Hindi ko inaasahan na magkikita ulit tayo. Nanalo ka ba ng premyo? Congrats! Salamat! Puno ng tensyon ang hangin. Kagabi lang, tinawagan ng manager si Kong Buon-hee. Sinabing noong nakaraang buwan, siya ang naging Queen of Promotion. Bibigyan siya ng award ng head office. Kaya, dumalo si Kong Buon-hee sa seremonya ng paggawad. Pagkaakyat ni Kong Buon-hee sa entablado, agad na sinuot ng staff ang award jacket sa kanya. Walang ekspresyon sa mukha si Yoo Yeon-jo sa ibaba. Personal na ibinigay ni Jo Seung-joon ang award kay Saet Byul. Nagpakuha pa sila ng litrato pagkatapos ng award ceremony. Tiningnan ni Saet Byul ang award. Ang dami kong nakitang commercial sa ZEE. Syempre, dumalo ako sa premiere kasama ang manager. Talagang napakatalino ni Yoo Yeon-jo. Sa puntong ito niya lang nalaman na niloko ni Yoo Yeon-jo si Kang Sung-tae. Sinulyapan niya si Yoo Yeon-jo sa audience, nagdesisyong alamin ang katotohanan. Tinawag ni Kong Buon-hee si Yoo Yeon-jo, tinanong kung totoo ba ang sinabi niya sa kanya sa ospital. Noong panahong iyon, sinabi niyang napakabait at simple ni Kang Sung-tae. Tumango si Yoo Yeon-jo. Kinuha ni Kong Buon-hee ang tiket. Tinanong niya kung tinanggihan niya si Kang Sung-tae dahil gusto niyang makipag-date kay Jo Seung-joon. Gustong magpaliwanag ni Yoo Yeon-jo, ngunit naramdaman niyang hindi karapat-dapat si Kong Buon-hee para pakinggan siya. Naghanda si Yoo Yeon-jo na umalis. Muling tinawag siya ni Kong Buon-hee. Inamin niyang gusto niya si Kang Sung-tae. Noong panahong iyon, sinabi ni Yoo Yeon-jo na kung susuko lang siya, wala nang magiging problema sa pagitan nila. Ngunit ngayon, mukhang ang problema sa pagitan nila ay hindi dahil sa kanya. Ano man ang mangyari sa pagitan namin, hindi ka maaaring makialam. Hindi ako nakikialam. Hinahamon ko kayong kunin ang aking tao. Dapat mong maintindihan, dapat mong malaman na ang manager ng tindahan ay isang taong may halaga. Sa ganoong paraan, hindi ko mararamdaman na hindi ako pinapansin. Ako si Kong Buon-hee, baka hindi ako tanggapin. Kung hindi ka tanggapin, anong gagawin mo? Maaari ko bang tanungin kung ano sa tingin mo ang gagawin ko? Hindi makasagot si Yoo Yeon-jo sa pulong. Naalala ni Yoo Yeon-jo kung gaano kabait si Kang Sung-tae sa kanya. Sa tuwing kailangan niya, laging dumarating si Kang Sung-tae sa tamang oras. Pagkatapos, bumalik sa pangatlong tindahan ng stationery. May isang bahay na may itim na pinto. Pagkatapos makinig, umalis agad si Yoo Yeon-jo. Matagumpay siyang nakapunta sa bahay ni Kang Sung-tae. Ngunit tinawag niya si Kang Sung-tae at hindi ito sumagot. Sa sandaling iyon, kakauwi lang ng nanay ni Kang Sung-tae. Napansin niyang ito ang girlfriend ng kanyang anak. Nang malaman niyang hindi niya makontak si Kang Sung-tae, dali-dali niyang hinila si Yoo Yeon-jo papasok ng bahay. Sino ang mag-aakala na si Kang Sung-tae pala ay nasa bodega ng convenience store? Tinanong siya ni Choi Da-sun kung bakit siya naroon. Bakit hindi ka sumasagot sa telepono?
telepono. Kaya, dali-dali niyang sinabi sa kanya na pumunta sa bahay niya si Yu Yeonjo para hanapin siya. Ang girlfriend mo ay tumakbo na sa bahay mo. Dali-daling umuwi si Kang Sung-tae. Tinawagan din niya si Saet Beul, ngunit hindi niya alam na si Saet Beul ay pauwi na rin. Pagka-uwi niya, dali-dali niyang hinila si Yu Yeonjo paalis, ngunit sinabihan siya ng kanyang ina na manatili at kumain. Pinuto ni Kang Sung-tae ang kanyang ina nang paalis na sila. Malapit na silang lumabas. Sa isang iglap, dumating ang tagahanga ng lalaki sa pintuan. Tiningnan ni Yu Yeonjo si Kang Sung-tae, pagkatapos ay binawi ang kanyang kamay. Napakabuti, kung gayon, kumain muna tayo bago umalis. Hindi na po, inay. May gusto po kaming pag-usapan at kailangan naming lumabas. Huwag kang ganyan. Pagkatapos kumain, umalis ka. Hindi na po kailangan. Ayos lang. Tingnan mo, sinabi niya ring ayos lang. Mukhang hindi naman nagmamadali. Pagkatapos sabihin iyon, hinila niya si Yu Yeonjo sa upuan. Bakit ka umuwi sa oras na ito? Nahihiya si Kung Boon-hee at gustong umalis. Muling tinawag siya ni Kim Hae-ja. Napilitan si Kung Boon-hee na umupo ng nahihiya sa tapat ni Yu Yeonjo. Ngayon lang kayo nagkita, di ba? Siya si Kung Boon-hee, empleyado ng bahay namin. Ano, hindi ba siya nag-resign na? Anak, sa totoo lang, napakaintindihin niya. Kaya, mahal ko siya at tinuturing na parang anak. Anak, kapag maayos na ang negosyo ng convenience store natin, ibibigay ko ito sa kanya. Pinagpawisan ng malamig si Kang Sung-tae, gustong magpaliwanag kay Yu Yeonjo. Ngunit tinanggihan siya ni Yu Yeonjo. Wala nang nagawa si Kang Sung-tae, kundi sipasipain ang kanyang ina. Lalo pang nagsalita ang kanyang ina, dahil itinuturing niya si Saet Beul na parang anak, kaya pinayagan niya itong manirahan sa kanilang bahay. Pagkarinig nito, naramdaman ni Kang Sung-tae na tapos na siya. Talagang marunong sumira ang kanyang ina. Natakot din si Kung Boon-hee na pagkamalan siya. Aayusin na sana niya ang pagpapaliwanag ng putulin siya ng nanay ni Kang Sung-tae. Ayaw na niyang marinig ang malulungkot na kwento ni Kung Boon-hee. Sinabihan niya ang lahat na kumain na. Kumuha siya ng biskwit at ibinigay kay Yu Yeonjo. Ngunit malakas itong itinulak ni Yu Yeonjo. Pagkatapos, sinabi niyang may kailangan siyang gawin at umalis na. Nagmakaawa si Kang Sung-tae at dali-dali itong sinundan. Gustong magpaliwanag ni Kang Sung-tae kay Yu Yeonjo, ngunit hindi siya binigyan ni Yu Yeonjo ng pagkakataong sabihin ang totoo. Tulad ng sinabi ng kanyang ina, ang dahilan kung bakit niya sinabihan na nag-resign na si Kung Boon-hee ay hindi na mahalaga. Pagkatapos sabihin iyon, sumakay si Yu Yeonjo sa taxi at umalis nang hindi lumilingon. Dumating si Kang Sung-tae sa convenience store. Sinundan din siya ni Kung Boon-hee. Nakita niya ang dalawang tao na naging ganoon dahil sa kanya. Ninanais ni Kung Boon-hee na ipaliwanag kay Yu Yeonjo, ngunit sinabi ni Choi Dae-hyun na hindi na kailangan at siya na ang bahala. Yumuko si Kung Boon-hee at nag-isip sandali. Tanong pa rin niya, bakit hindi mo sinabi sa nanay mo ang tungkol sa pagbibitiw niya? Hindi ko sinabi, wala lang talagang pagkakataon. Matapos makuha ang sagot, bahagyang nadismaya si Kung Boon-hee. Tungkol naman kay Yu Yeonjo, pagka-uwi niya ay nakita niyang dumating si Jo Seung-joon, ngunit sa oras na iyon ay wala siyang ganang salubungin ito. Nakita ni Jo Seung-joon si Yu Yeonjo na umalis kaagad. Tinitigan ng ina ang direksyon kung saan umalis si Yu Yeonjo. Isang lihim na plano ang nabuo sa isip niya. Iniisip ni Yu Yeonjo ang eksena kung saan lumabas si Kung Boon-hee sa bahay. Iniisip ni Choi Dae-hyun ang eksena kung saan galit na umalis si Yu Yeonjo. Hindi rin makatulog si Kung Boon-hee. Nakaimbak sa kanyang isip ang walang magawang imahe ni Choi Dae-hyun. Ngayong gabi, tiyak na hindi makakatulog ng mahimbing ang tatlong tao. Kapag may pera, magagawa ang kahit anong gusto. Bakit gustong pigilan ng asawa ng isang chaebol ang kanyang anak na babae na makipag-date sa isang mahirap na lalaki? Gumawa siya ng hakbang laban sa pamilya ni Choi Dae-hyun. Nagtalo sina Choi Dae-hyun at Yu Yeonjo matapos mangyari ang alitan. Hindi na niya sinasagot ang tawag ni Choi Dae-hyun. Matapos mag-isip-isip ni Choi Dae-hyun sa tindahan at tawagan ang kanyang kasamahan sa kumpanya, nalaman niyang hindi pumasok si Yu Yeonjo sa trabaho ngayon. Gayunpaman, pagkatapos sunduin ni Jo Seung-joon si Yu Yeonjo, dumating kaagad si Choi Dae-hyun sa likuran nila. Lakas loob niyang pinindot ang doorbell matapos makita ang ina ni Yu Yeonjo na bumaba ng hagdan. Mabilis na tumayo si Choi Dae-hyun at magalang na nakatayo ng tuwid. Pagkaupo ng ina ni Yu Yeonjo, tinanong niya kung bakit ito naroroon. Sinabi niya na hinahanap niya si Yu Yeonjo at ipinaliwanag na mayroong hindi pagkakaintindihan sa pagitan nilang dalawa. Sinabi niya na gagawin niya ang lahat para malutas ang hindi pagkakaintindihan, ngunit umaasa siyang si Yu Yeonjo ang magdedesisyon kung tatanggapin ba o hindi. Ibig mong sabihin huwag akong makialam? Kung ganoon, syempre gagawin ko iyon. Kung gayon, bibisitahin ko po kayo muli sa susunod. Pagkaalis ni Choi Dae-hyun, agad na tinawagan ng ina ni Yu Yeonjo ang kanyang sekretarya. Una, tinawagan niya ang ina ni Choi Dae-hyun na nagbebenta ng insurance at pinapunta ito sa bahay niya. Gusto niyang bumili ng malaking kontrata ng insurance. Pagkatapos ay inutusan niya ang sekretarya na pumunta sa convenience store. Inaasahang sinabi nila na kailangan nila ng driver, kaagad na may mataas na sweldo. Nang marinig ito ng ama ni Choi Dae-hyun, mabilis siyang lumabas at pinigilan ang sekretarya. Tinatanong kung totoo ang sinabi niya sa telepono. Hindi totoo iyon, pero ganoon pa man, mayroon akong oras. Bakit hindi ka makapunta ngayon? Sa kabilang banda, sumunod ang ina ni Choi Dae-hyun sa address papunta sa bahay ni Yu Yeonjo. Pumasok siya na may kaba. Sinalubong siya ng katulong at hindi niya maiwasang bumuntong hininga. Napakayaman ng pamilyang ito. Nang makita niya ang ina ni Yu Yeonjo, agad siyang tumayo at bumati. Sa una, nagtataka ang ina ni Choi Dae-hyun kung bakit siya ang hinahanap, ngunit matapos marinig ang papuri sa kanya, agad siyang umamin.
Sinabi niya na siya ay isang mapagkakatiwalaang ahente ng siguro. Agad na nagsalita ang ina ni Yoo Yeon-jo at sinabing plano niyang bumili ng annuity insurance contract na nagkakahalaga ng 1,000,000 bawat buwan kasama ang para sa kanyang asawa. Hindi makapaniwala ang ina ni Choi Dae-hyun na dalawang malaking order ang nakuha ng sabay-sabay. Paano naman hindi? Diyos ko, kusang binanggit din ng ina ni Yoo Yeon-jo ang kanyang anak na babae. Sinabing kakabalik lang nito mula sa pag-aaral sa ibang bansa at kasalukuyan ng manager sa isang malaking kumpanya, ngunit nakakita siya ng nobyong hindi kasing galing. Mahirap ang pamilya at hindi maganda ang trabaho. Hindi alam ng ina ni Choi Dae-hyun na ang tinutukoy niya ay ang kanyang sariling anak at pinagsabihan pa niya ang ina ni Yoo Yeon-jo na pigilan ito. Tila nabulagan siya ng pag-ibig, responsibilidad ng isang ina na tulungan ang kanyang mga anak na makabalik sa tamang landas. Sinabi rin niya na para sa dalawang taong nagde-date, mahalaga ang pagiging tugma. Lubos na nagulat si Yoo Yeon-jo nang marinig niya ang gayong papuri sa kanyang anak at lubos siyang nasiyahan. Pinapirmahan pa niya si Kong Boon-hee sa kontrata. Lumabas si Kong Boon-hee ng pinto at hindi pa rin makapaniwala. Hindi niya sinasadya na maging taunang insurance queen ng kumpanya. Naghiyawan at nagpalakpakan ang lahat sa paligid niya. Diyos ko, nakakita ka na ba ng sausage na nagkakahalaga ng 3 milyon? Maaga pa nang matanggap ni Choi Dae-hyun ang tawag mula sa headquarters. May nakabili ng expired na sausage at sumakit ang tiyan, ngayon ay nasa ospital. Narinig ni Kong Boon-hee na malapit lang ang nangyari at naalala ang taong nakilala niya kagabi. Mabilis niya itong sinabi kay Choi Dae-hyun. Pumunta si Choi Dae-hyun sa convenience store para tingnan ang teeth. Totoo nga na si Jo Seung-joon ang nagbenta ng sausage kagabi. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng text mula sa biktima. Hinihingi ng kabilang panig na magbayad siya ng 3 milyon won para ayusin ang alitan, kung hindi ay mas lalala pa ang sitwasyon. Nagdaos din ang headquarters ng pulong para dito. Espesyal na iniatas ni Jo Seung-joon ang gawain kay Yoo Yeon-jo. Maaga ring lumabas si Jung Saet-byul dahil kay Choi Dae-hyun. Pagdating niya sa convenience store, nakita niyang may naghahanap kay Choi Dae-hyun mula sa headquarters. Sinabihan niya si Choi Dae-hyun na makipagkasundo muna dahil mas mahalaga ang pagpapanatili ng prinsipyo. Bukod pa rito, dapat itong ipagpatuloy. Maiinis din si Yoo Yeon-jo. Tiningnan ni Kong Boon-hee si Choi Dae-hyun at palihim na nagpa siya. Tinawagan niya si Jo Seung-joon para humingi ng tulong dahil hindi niya sinuri ng maayos ang expiry date ng produkto nang magbayad. Pumunta si Kong Boon-hee sa ospital na may dalang bulaklak. Nang ipaalam niya ang kanyang pagkakakilanlan, agad na nawala ang ngiti sa mukha ng kabilang panig. Ibinigay ni Kong Boon-hee ang bulaklak sa kanya nang walang pakialam at hiniling na gumaling siya agad. Ipinaliwanag din niya ang kahulugan ng bulaklak. Ano ang kahulugan ng bulaklak na ito? Huwag mo akong paglaruan. Huwag mo akong paglaruan, tinatakot mo ba ako? Sinasabi ko sa iyo, napakamabangis ko. Hindi kita palalampasin dahil lang sa babae ka. Hindi rin mahina si Kong Boon-hee. Sinabi niya na hindi siya madaling mabuli, ngunit pareho silang matatanda, kaya inimbitahan niya ang isang tao na kasing edad nila. Kuya, oras na. Kuya, ang lalaking nakasuot ng sexy na pulang kasuotan, na may kaakit-akit na mahaba at tuwid na itim na buhok, ay walang iba kundi ang ating Jo Seung-joon. Bumaba ka rito kaagad para sa akin. Anong gagawin mo? Ano pa bang magagawa? Oh, teka lang, madali akong magalit. Hindi rin maganda ang ugali niya. Nawawalan siya ng kontrol kapag nagalit. Diyos ko, magagalit na siya. Tingnan mo, malapit na siyang magliyab. Bumaba ka na rito kaagad para sa akin. Matapos bantaan, hiniling ni Kong Boon-hee na babaan ang bayad pinsala sa 300,000 won. Gustong lumaban ng lalaki, ngunit mabilis siyang nagbago ng isip at sinabing gusto niya ng 1,000,000 won. Hindi na rin makababa sa presyo ang asawa niya. Alam ni Kong Boon-hee na nakamit niya ang kanyang layunin, kaya sinabi niyang pag-usapan muna nila ito. Hindi maintindihan ni Choi Dae-hyun ang narinig niya. Tinanong niya kung paano niya ito binawasan. Matapos isalaysay ni Jung Saet-byul ang kwento, sa halip ay sinisi siya ni Choi Dae-hyun. Sinabi niya na hindi siya nagkamali, ngunit bakit kailangan niyang maging mahina para mapasaya ang ganoong tao. Marami pa siyang sinabing matatalinong salita kay Jung Saet-byul. Maliwanag na nagmamalasakit siya kay Jung Saet-byul, ngunit sa mata ni Jung Saet-byul, malinaw na tinulungan niya itong lutasin ang isang problema, ngunit hindi siya nakatanggap ng papuri. Walang kahit isang salita ng pasasalamat. Salamat Kong Boon-hee, hindi mo na kailangan. Nagtatago ang babaeng ito sa sulok. Pagkakita sa ekspresyon, kagagaling lang ni Chae Eun-jo sa convenience store para hanapin si Kong Boon-hee. Sinabi ni Choi Dae-hyun na nag-resign na siya. Mabilis na nagtanong si Chae Eun-jo kung saan siya nakatira ngayon. Sinabi ni Choi Dae-hyun na niloko siya ng real estate agent at wala siyang tirahan ngayon. Hindi niya nga alam kung nasaan ito. Handa nang umalis si Chae Eun-jo, manager ng tindahan. Masakit sa puso ni Kong Boon-hee ang pag-iisip para sa kanya. Umaasa na kahit kaunti lang ay mag-iisip siya para sa kanya. Pagkatapos magsalita, galit na umalis si Chae Eun-jo. Nakita ni Chae Eun-jo si Kong Boon-hee sa bubong at sinabing bakit hindi niya sinabi sa kanya na may malaking nangyari. Hindi mo ba ako itinuturing na kaibigan? Sinabi niya na nahanap na niya si Kong Boon-hee at huwag na itong mag-alala. Pagkatapos niyang magsalita, direkta niyang hinila si Kong Boon-hee at sinabing umuwi sila sa bahay niya. Kaya nang dumating sila sa bahay ni Chae Eun-jo, nagulat si Kong Boon-hee. Paano makakatira ang isang tao sa ganoong kalaking bahay at makikita pa ang mga iconic na gusali ng lungsod? Sa pag-iisip na baka hindi pa kumakain si Kong Boon-hee, mabilis na naghanda si Chae Eun-jo ng hapunan
para kay Kong Bunhee. Gutom na gutom si Kong Bunhee at mabilis na kumain ng mabilis. Pinuri rin niya ang galing ni Chae Eun-jo sa pagluluto. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Chae Eun-jo ng mensahe. Sinabi niya, ito ba talaga ang video ng pagsasayaw ni Kong Bunhee? Gusto kong panoorin. Dali, magiging artista ba talaga siya? Kinabukasan, kusang tinawagan ni Kong Bunhee ang manager at nagtanong. Tinatanong niya kung na-promote ba siya. Sinabi ng manager na walang anumang aktibidad kamakailan at pinaghintay niya si Kong Bunhee ng abiso. Ibinaba ng manager ang telepono, ngunit may isa pa siyang kasama. Tama, si Jo Seung-joon mismo ang nanghimasok sa usaping ito. Pagkababa pa lang ni Kong Bunhee sa telepono ay nakatanggap na siya ng mensahe. Pinapunta siya ni Choi Da-hyun sa convenience store. Pagdating ni Kong Bunhee sa convenience store, nakita niya ang mga empleyado ng health department na nag-check ng mga paninda. Tinanong ni Kong Bunhee kay Choi Da-hyun kung anong nangyari. Iyon ba ang nag-report? Ngunit sinabi ni Choi Da-hyun na siya mismo ang nag-report. Dumating sila para mag-imbestiga at siya mismo ang nagsumbong sa pulis para maimbestigahan ng pulisya. Para makita kung ang taong iyon ay isang repeat offender. Ito pala ang gusto ni Choi Da-hyun na gawin nang sabihin niyang haharapin niya ang problema sa sarili niyang paraan. Ngunit hindi maintindihan ni Kong Bunhee kung bakit siya pinapunta rito. Umaasa akong mahawakan mo ito ng ganito, hindi ng ganoon ka-emosyonal. Huwag ka ring magmakaawa sa iba. Bagamat hindi siya empleyado ng tindahan, kailangan pa rin ni Choi Da-hyun na turuan si Kong Bunhee ng araling ito. Ipinapakita nito na nagmamalasakit si Choi Da-hyun kay Kong Bunhee mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sinabi ni Kong Bunhee na hindi siya gwapo sa paggawa nito at umalis siya. Ngunit nang makarating siya sa pinto, tiningnan niya ulit si Choi Da-hyun at nakita pa rin niyang gwapo ito. Ang taong ito ay talagang may dalawang mukha. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Choi Da-hyun ng mensahe mula kay Yoo Yeon-jo. Nag-set siya ng meeting ngayong gabi. Nag-reply si Yoo Yeon-jo sa mensahe. Pagkatapos ay tiningnan ang cute na bag ng dokumento na gawa mismo ni Choi Da-hyun. Nakapagdesisyon na siya. Tumayo siya at umalis sa kumpanya. Ito ang huling hapunan nilang dalawa. Hinati niya ang noodles sa kaldero na nangangahulugang matatapos na ang relasyon na ito. Sinabihan ni Yoo Yeon-jo si Choi Da-hyun na maghanap ng taong nababagay sa kanya. Bagamat nagmakaawa si Choi Da-hyun, tumayo pa rin si Yoo Yeon-jo at umalis ng walang pag-aalinlangan. Sumakay siya sa kotse ni Jo Seung-joon. Nagkatinginan ang dalawang lalaki. Puno ng kawalan ng pag-asa at sakit ang mga mata ni Choi Da-hyun. Ngunit sa mga mata ni Jo Seung-joon, puno ito ng paghamon at pagmamataas. Tanging si Choi Da-hyun lang ang nakapanood sa kanilang dalawa na umalis, puno ng iniisip ang kanyang isip. Nakita ni Jo Seung-joon na pinupunasan ni Yoo Yeon-jo ang kanyang luha. Agad niyang hinawakan ang kamay nito, sinusubukang bigyan ito ng init at sinabing ibabalik niya ito sa tamang landas. Tinawagan ni Jo Seung-joon ang kanyang mga kaibigan para bumuo ng bilog. Sinabi niya na kailangan nilang ipagdiwang ang pagbabalik ni Yoo Yeon-jo na lumampas sa hangganan at umalis kanina. Nangangahulugan din ito na nagsimula na ang relasyon ng dalawa. Nag-iisang naglakad si Choi Da-hyun papunta sa convenience store. Hindi pa rin alam ng ina niya ang nangyari sa kanilang dalawa. Pagkabukas niya ng bibig ay agad siyang nagtanong kung alam ni Choi Da-hyun ang kapalaran ni Yoo Yeon-jo. Sinabi niyang bagay na bagay sila. Hindi gaanong nagsalita si Choi Da-hyun. Hiniling lang niya sa ina niya na umuwi na agad. Matapos ihatid ang ina, bumagsak si Choi Da-hyun sa upuan. Parang talo ng kuneho, tanging malungkot lang siyang nakaupo roon. Hindi pa alam ni Jung Sa et Byul ang nangyari. Ikinuwento pa niya ang tungkol kay Choi Da-hyun kay Chae Eun-jo at sinabing napakagwapo nito. Nang marinig ito ni Chae Eun-jo, nakaramdam siya ng pait. Ngunit ayaw niyang sirain ang mood ni Jung Sa et Byul. Siyempre, hindi maintindihan ni Jung Sa et Byul ang iniisip niya. Nang kailangan ni Kong Bunhee na pumunta sa banyo, nakita niya ang manager na malapit nang ma-promote. Nakilala agad siya ng batang babae sa tabi niya at sinabing dahil sa kanya, marami siyang trabahong nakuha. Naguguluhan din si Kong Bunhee. Pagkatapos, ipinaliwanag ng manager ang problema sa kanya. Sinabi niya na ideya iyon ni Jo Seung-joon at kailangan din niya ang trabahong ito. Kaya hindi siya nangahas na kalabanin si Jo Seung-joon. Naiintindihan din ni Kong Bunhee ang sitwasyon at inaliw niya ang manager. Sinabing ayos lang siya at kailangan lang niyang magtrabaho ng mabuti. Pagkaalis ng manager, hindi maiwasang bumuntong hininga ni Kong Bunhee. Bigla niyang naisip na bisitahin si Choi Da-hyun. Ngunit sa convenience store, nakita niya si Choi Da-hyun na malungkot at walang gana. Nang makita niya si Choi Da-hyun na biglang tumayo, mabilis na nagtago si Kong Bunhee dahil sa takot na mahuli siya. Tahimik lang siyang tinitigan si Choi Da-hyun sa loob ng tindahan. Ngunit hindi niya alam na nakita na pala ito ni Chae Eun-jo habang dumadaan. Kitang-kita ni Chae Eun-jo ang lahat. Matapos tahimik na bumuntong hininga, umalis siya. Kinabukasan, ginising ng ina si Yoo Yeon-jo. Sinabing ngayon ang araw na magiging supervisor siya. Kailangan niyang magbihis ng maayos. Ang pagpupulong ng 4 na tao ay nagdulot ng gulo sa kumpanya. Ngayon lang nalaman ng mga kasamahan na si Yoo Yeon-jo ay isang malaking shareholder ng kumpanya. Kaya, pagkatapos ng trabaho, hinanap ng mga kasamahan si Choi Da-hyun at sinabi sa kanya ang totoong pagkakakilanlan ni Yoo Yeon-jo. Hindi kailanman inakala ni Choi Da-hyun na pagkatapos ng 3 taon ng pagdidate, hindi pa rin niya alam ang totoong pagkakakilanlan ni Yoo Yeon-jo. Plano niyang tanungin si Yoo Yeon-jo para linawin. Sa daan, patuloy na bumabalik sa kanyang isip ang mga salita ni Yoo Yeon-jo. Hindi ba't sinabi nating wala
tayong sikreto sa isa't isa. Dapat tayong magtiwala sa isa't isa. Kilala mo ba si Jo Seung-joon? Magkababata kami. Maganda ang relasyon ng tatay ko at ng tatay niya. Kami ay magkababata. Ngunit huwag kang magkamali, pumasok ako sa kumpanya sa pamamagitan ng sarili kong kakayahan. Ngayon, naiisip ko na ako pala ang dapat pagtawanan. Hinanap ni Choi Dae-hyun si Yoo Yeon-jo at tinanong kung bakit hindi siya naging tapat sa kanya. Ang mga sinabi niya noon ay isa lang bang kahilingan sa kanya? Takot ang dalawang babae na masasamantala sila kung ibubunyag nila ang kanilang totoong pagkakakilanlan. Walang pinagsisisihan si Yoo Yeon-jo. Wala ring saysay ang pagsasabi nito ngayon. Habang nagtatalo ang dalawa, dahan-dahang huminto ang isang mamahaling kotse. Ito ang ina ni Yoo Yeon-jo na umuwi. Matapos maghiwalay, nalaman niyang ang kanyang nobya ay isa palang mayaman at ang kanyang ama ay naging isang tagapaglingkod sa pamilya nito. Tinanong niya ang ama kung bakit ito naroroon. Nag-atubili ang ama na magpaliwanag, ngunit mabilis siyang nagbago ng paksa. Sinabing mayroon siyang koneksyon kay Yoo Yeon-jo. Hindi niya akalain na ito pala ang nobya ng kanyang anak at nagtatrabaho pa siya sa bahay nito. Pagkatapos itago ang kanyang kahihiyan sa ilang tawa, mabilis siyang pumasok sa mansyon. Naisip din ni Choi Dae-hyun ang mga lumang trick na naulit. Tiyak na gawa ito ng ina ni Yoo Yeon-jo. Tinanong niya si Yoo Yeon-jo, kahit na hindi ka nasisiyahan sa akin, mangyaring hayaan mo na ang aking pamilya. Bukod pa rito, naghiwalay na tayo, kaya bakit mo pa kailangang gawin ito? Sinabi ni Yoo Yeon-jo na wala siyang alam tungkol dito, at kahit maniwala man siya o hindi, wala siyang dahilan para magsinungaling. Pagkatapos, dumiretso siya pauwi. Pagkasabi nito, umuwi si Yoo Yeon-jo at tinanong ang kanyang ina. Tamang-tama ang pagdating niya. Bakit tayo nagkita rito? Nakakatuwa. Hindi ka ba ganyan, inay? Hindi na rin naman may pag-asa. Bakit mo pa ginawa iyon? Hindi ko ginawa iyon para sa iyo, kundi para sa kanila. Sa ganoong paraan, mapuputol nila ang lahat ng relasyon ng walang pagsisisi. Bakit? Nakikita mo bang malupit ako? Pakiramdam ni Yoo Yeon-jo ay talagang walang saysay ang kanyang ina. Kasabay nito, dumating ang ina ni Choi Dae-hyun sa pintuan dala ang insurance contract. Ang kontratang nagkakahalaga ng 20 milyon ay nasa kamay niya. Pagkatapos, pinindot niya pa rin ang doorbell sa sala. Nagkunwari ang ina ni Choi Dae-hyun na kalmado at pinapirmahan ang ina ni Yoo Yeon-jo. Makakatulong ba ito? Makakatulong ba ito sa kita ng ahente ng siguro? Naku, syempre naman, para maging reyna ng siguro sa buong buhay ko. Ito siguro ang unang beses na makoronahan ako. Ah, ganoon pala. Kung ganoon, syempre kailangan kitang tulungan. Pagkasabi nito, nilagdaan ng ina ni Yoo Yeon-jo ang dokumento. Nakonsensya ang ina ni Choi Dae-hyun. Tamang-tama, pababa na sana si Yoo Yeon-jo nang makita niya ang eksenang ito. Mabilis siyang nagtago malapit at nakinig sa ina ni Choi Dae-hyun na nag-uusap tungkol sa nobyo ni Yoo Yeon-jo. Sinabi niya na ang kanyang dating pananaw ay medyo may pinapanigan dahil hindi lang ang ina ni Yoo Yeon-jo ang nagmamalasakit sa kanyang anak na babae. Marahil ang batang lalaki ay ang pinakamamahal na anak ng kanyang pamilya. Kung hindi sila magkatugma, kailangan lang nilang maghiwalay. Hindi dapat ikumpara kung sino ang mabuti at sino ang masama. Ang kontratang ito ay nagkakahalaga ng 1 milyon won at ang isa naman ay 100,000 won. Mula sa isang pananaw, ang dalawang kontratang ito ay may 100 beses na pagkakaiba sa halaga. Ngunit mula sa ibang pananaw, pareho lang naman silang papel, hindi ba? Narinig ito ni Yoo Yeon-jo mula sa tabi at napuno ng pagsisisi ang kanyang puso. Nang umalis ang ina ni Choi Dae-hyun at dumaan sa hardin, nakita niya ang kanyang asawa na nagpuputol ng mga bulaklak. Mabilis niyang tinakpan ang kanyang mukha. Umalis siya sa lugar na iyon sa isang gulat. Wala siyang mapaglabasan ng galit sa kanyang puso. Ang ama, sa kabilang banda, ay nag-iisip din na alala niya ang unang pagkakataon na dumating ang ina ni Yoo Yeon-jo sa convenience store. Pagkatapos, narinig niya ang tungkol sa pagkuha ng driver sa convenience store. Sa huli, ang may-ari pala ay ang ina ni Yoo Yeon-jo. Kung hindi sinasadya, paano mangyayari ang ganoong pagkakataon sa mundong ito? Nang maisip ito, tahimik siyang nag-iwan ng susi ng kotse. Tamang-tama, nang aalis na siya, nakita niya ang ina ni Yoo Yeon-jo sa hardin, kaya binuksan niya ang balbula ng tubig. Sa sandaling lumabas si Choi Yong-pil ng pinto, sa wakas ay gumaan ang pakiramdam niya para sa kanyang anak. Kagigising lang ng babaeng ito. Nakita niya ang isang estranghero na nakatayo sa tabi niya. Tinanong niya si Kong Boon-hee kung bakit siya naroroon. Mabilis ding nagpaliwanag si Kong Boon-hee. Dahil niloko siya ng real estate agent, pansamantala siyang mananatili roon. Napakabilis ng elevator dito. Siguro umakyat ka lang dito sandali. Ano, nahirapan ka bang gumapang dito? Nagsumikap siya ng 2 hanggang 3 beses na mas mahirap kaysa sa iba. Kong Boon-hee, bumagsak ang estado ng isang artista sa isang iglap. Hindi ka ba kaibigan ni Cha Eun-jo? Sana ay nasa panig ka ni Cha Eun-jo. Tanging awkward lang na tumango si Kong Boon-hee. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang bagahe at umalis mag-isa. Hindi niya alam kung saan siya patungo. Sa sandaling iyon, tinawagan siya ni Choi Dae-hyun. Sinabi niya huwag na siyang bumalik dito para manirahan. Nag-aalala ang kanyang ina para sa kanya. Pinauwi niya ito agad. Natuliro si Kong Boon-hee. Nang makarecover, sinabi niyang pupunta siya agad pagbalik ni Kong Boon-hee. Wala na si Choi Dae-hyun sa bahay. Sinubukan niyang tumawag ng ilang beses ngunit walang sumasagot. Lihim siyang nasisiyahan. Hindi niya akalain na pagkapasok niya sa pinto ay makikita niya ang ina ni Choi Dae-hyun na nag-meditate. Tinanong niya kung anong nangyari. Hindi ka ba umuwi para matulog? Bakit hindi ka tumawag para mag-abiso? Pinag-alala mo ang lahat. Paano ka makakatulog kung hindi pa umuwi ang
pamilya mo. Kung ikaw ang nasa posisyon ko, makakatulog ka ba? Hindi ako nakakatulog gabi-gabi. Pamilya ka ba? Hanggat nakatira ka rito, tayo ay pamilya. Sa panahon ng paninirahan mo rito, tayo ay pamilya. Ako ang iyong tagapangalaga, hindi lang basta may-ari ng boarding house. Nang marinig ito ni Kong Bonhee, hindi niya napigilan ang sarili. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na may nagpakita sa kanya ng ganito kalaking pagmamalasakit. Isang mainit na pakiramdam ang bumalot sa kanyang puso. Hindi niya mapigilang umiyak. Tumayo rin ang ina ni Choi Dae-hyun at sinabihan siyang huwag umiyak. Sinabi niyang kailangan na niyang magtrabaho at pinagsabihan si Kong Bonhee na magpahinga sa bahay. Pagkaalis ng ina ni Choi Dae-hyun, mabilis na binuksan ni Kong Bonhee ang kanyang maleta at kinuha ang regalong espesyal niyang kaya lumabas siya para mag-adjust ng kanyang mood. Ngayon lang nalaman ni Jung Saet-byul na nakipaghiwalay na si Choi Dae-hyun. Kinuha niya ang kanyang telepono at tiningnan ang kalendaryo. Nakita niyang napakaswerte niya ngayon. Lihim siyang natuwa. Pagkatapos, tinanong niya ang kinaroroonan ni Choi Dae-hyun, ngunit tumanggi si Jo Seung-joon na sabihin ang anuman. Tahimik na kinuha ni Jung Saet-byul ang regalo mula sa kanyang bag at sinabi, ito ay isang 2 polar na unan. Maaari mo itong gamitin kapag nagpipinta ka. Gusto pa ring panindigan ni Jo Seung-joon ang kanyang mga prinsipyo. Ngunit nang makita niyang paalis na si Jung Saet-byul, gusto kong sumagot. Sa tabing dagat. Saang tabing dagat? Mabilis na tanong, mabilis na sagot. Mag-set ng tanong. Ang dalampasigan kung saan madalas inaapi ng E ang B. Iyon ba ang Yuhuangri? Ibigay mo yan sa manager ng tindahan kapag dumating siya. Hindi pwede. Dapat kahit sandali man lang, umupo ako. Paano mo sisirain ang pangako mo? Demonyo ka. Mag-isang umiinom si Choi Dae-hyun sa dalampasigan. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Jung Saet-byul na may dalang magic wand. Akala ni Choi Dae-hyun ay naghahalusinate siya. Nang makaupo si Jung Saet-byul, mabilis niyang kinurot ang mukha nito para kumpirmahin. Nang maglabas ng tunog si Jung Saet-byul, saka lang nalaman ni Choi Dae-hyun na hindi pala iyon hallucination. Tiningnan siya ni Jung Saet-byul na walang ekspresyon sa mga mata. Kinuha niya ang inumin nito at nagsimulang uminom. Mabilis na binawi ni Choi Dae-hyun ang inumin. Sinabi pa niyang kanya iyon at kung gusto niyang uminom, bumili siya ng sarili niya. Pagkatapos uminom, nagkaroon din ng hallucination si Choi Dae-hyun. Nakita niya si Jung Saet-byul sa harapan niya na naging si Yoo Yeon-jo. Yoo Yeon-jo, pakiramdam ko, ang dahilan ng ating paghihiwalay, ang paraan ng ating paghihiwalay ay talagang nakakasakit sa akin. Ang mga bagay na iyon ay dapat kong pasanin mag-isa. Talaga ang aking pamilya, ang aking pamilya. Mabilis na inagaw ni Jung Saet-byul ang alak niya, ngunit mas lalong nagwala si Choi Dae-hyun. Matapos magsalita sa sarili ng ilang sandali, bumagsak siya. Ito ay isang lihim na pag-ibig na tumagal ng 15 taon. Mula nang iligtas ang babae, malalim na siyang umibig sa matangkad na lalaki sa kanyang harapan. Makalipas ang maraming taon, hindi sinasadya na nakita ni Jung Saet-byul si Choi Dae-hyun sa convenience store. Ano man ang lamig ng taglamig, palihim na pupunta si Jung Saet-byul sa convenience store para makita siya. Hanggat nakikita niya siya sa malayo, kontento na siya. Hanggang sa isang araw, nakakita siya ng advertisement para sa part-time job. Kaya nangyayon, pagkatapos ng 15 taon, tinitigan ni Jung Saet-byul si Choi Dae-hyun na lasing sa harap niya, na may mukhang puno ng pagmamahal. Bagamat hindi naalala ni Choi Dae-hyun ang pangyayari, wala siyang pakialam. Matulog ng mahimbing, manager. Huwag kang umalis, Jung Saet-byul, huwag kang umalis. Sa totoo lang, kakagising lang ni Choi Dae-hyun mula sa isang masamang panaginip. Sa panaginip, inakusahan siya ni Jung Saet-byul ng pagbebenta ng expired na produkto. Ngunit sa mata ni Jung Saet-byul, kahit natutulog si Choi Dae-hyun, iniisip pa rin siya. Binaliktad niya si Choi Dae-hyun at humiga sa tabi niya. Tinitigan lang siya ng tahimik. Kinabukasan, nagising si Choi Dae-hyun at naghanda upang maghanap ng inumin. Ano ito? Anong nangyari? Kong Bonhee, ikaw nga, talaga, mamamatay ka. Nandito na ako, manager ng tindahan. Sana ay makalimutan mo na ang lahat. May kakayahan si Kong Bonhee na magsulat. Napagaan talaga ang loob ko, pero sisantihin kita. Dumating si Choi Dae-hyun sa convenience store. Hindi pa man niya natatanong si Kong Bonhee. Nagulat na siya kay Kong Bonhee. Tinanong ni Kong Bonhee kay Choi Dae-hyun, anong nangyari sa benta ngayong buwan? Bakit lumala ang lahat nang wala ako rito? At sinasabi mo pa na gusto mong magbukas ng sangay. Kung magpapatuloy ito, magsasara ang convenience store. Natulala si Choi Dae-hyun sa paninisi niya, tulad ng isang batang nagkamali at nakikinig ng sermon. Nagreklamo si Kong Bonhee tungkol sa kalinisan ng tindahan. Kung siya ang customer, hindi siya papasok sa lugar na iyon. Tama ang sinabi mo, kaya Kong Bonhee, buksan mo ang drawer. May inilagay ako doon na talagang walang silbi. Binuksan ni Kong Bonhee ang drawer at nakita na ito pala ang AE card ng full-time employee. Kinuha niya ang AC card at tiningnan si Choi Dae-hyun nang hindi makapaniwala. Pagkatapos, ibinigay niya ang AC card kay Choi Dae-hyun at pinakiusapang ilagay ito para sa kanya. Maingat na inilagay ni Choi Dae-hyun ang AC card para sa kanya. Jung Saet-byul, may gusto akong sabihin sa iyo. Ano? Gusto ba niyang sabihin na mahal niya ako? Ako. Dali, sabihin mo na. Handa na ako mentally. Sige, Jung Saet-byul, binilhan kita ng 4 na malalaking uri ng insurance. Sinasabi ko sa iyo, iyon ay pambansang siguro. Siguro sa kalusugan, siguro sa katawan, siguro sa negosyo. Mula ngayon, maaari ka nang makinabang sa 4 na uri ng insurance na ito. Bumili ka lang pala ng insurance, kailangan pa bang mag-atubili? Sinabi ni Choi Dae-hyun na napakahalaga nito
ito, kaya siya nautal. Tinanong din niya si Jung Saet-beol kung ano ang gusto nitong marinig. Muling napailing si Jung Saet-beol. Ayaw na niyang pansinin ito, ngunit ngayon ang araw na formal siyang naging empleyado. Kusang kinuha ni Kong Boon-hee ang pagkain. Pinalitan ni Choi Dae-hyun ang wallpaper ni Yoo Yeon-jo nang makita niyang papalapit si Jung Saet-beol. Inilapag niya ang kanyang telepono sa isang tabi. Nagkataon ding nakita ni Kong Boon-hee na pinalitan ni Choi Dae-hyun ang wallpaper. Lihim siyang natuwa, gusto niyang bitiwan na ni Choi Dae-hyun si Yoo Yeon-jo. Ibig sabihin, may pagkakataon na siya. Inaliw niya rin si Choi Dae-hyun, sinabing sa piling niya na isang magandang babae, hindi mananatili ang sakit ng puso. Ang unang pagkikita pagkatapos ng paghihiwalay, ngunit nakita niya ang kanyang ex-girlfriend at isang babae na nakasuot ng parehong damit at nagpapakuha pa ng litrato ng magkasama. Nagkunwari ang dalawa na kalmado at binati ang isa't isa ng may ngiti. Sa totoo lang, hindi ito magkapares na damit. Kagabi, dinalhan ni Jung Saet-beol ng prutas si Choi Dae-hyun. Nakita ni Choi Dae-hyun na napakabait ni Jung Saet-beol sa kanya. Mabilis niyang hinila si Jung Saet-beol sa tindahan at Boss, gusto mo ba talaga kaming mag-matching outfits? Bakit mo ako ginugulat ng ganito? At kasya pa sa akin. Ito ang unang beses na nagsuot ako ng matching outfits at kasama pa kita. Uniform. Iyon ang tamang pangalan, uniform. Sa puntong ito, napagtanto ni Boss Bon na mali ang pagkakaintindi niya, ngunit ipinagpatuloy pa rin niya na ito ay matching outfits. Tinanong niya si Jaehoon kung bakit ito mabait sa kanya. Sinabi ni Jaehoon na gusto niyang magtrabaho ng masipag para umunlad ang tindahan. Nagsisikap silang dalawa ng magkasama. Sa sagot na ito, kahit medyo nadismaya, sumunod pa rin si Saet-beol sa utos ng tindera. Pagkaalis ni Jaehoon, masayang umikot si Saet-beol at sinabing ayaw aminin ni Jaehoon, pero sa totoo lang, matching outfits ito sa kanya. Pagkakita kay Jaehoon sa labas ng tindahan, mabilis na kinawayan siya ni Boss Bon at sinabing napakaganda ng damit at gustong-gusto niya ito. Tiningnan siya ni Jaehoon ang may pagmamahal, marahil hindi niya napagtanto na hindi sinasadyang naagaw na rin ni Boss Bon ang kanyang puso. Kinabukasan, hinanap ni Boss Bon si Jaehoon para ipagdiwang ang unang beses na pagsusuot ng uniform. Gusto niyang kumuha ng litrato para sa alaala. Talagang hindi siya marunong mag-selfie. Tumingin ng maigi, ganito ang pagkuha, tapos ganito. Sa sandaling iyon, pumasok si Jaehoon. Nagkunwari siyang kalmado at tinanong kung bakit siya hinahanap. Sinabi ni Jaehoon na pumunta siya doon para makipag-usap sa tagapamahala ng tindahan tungkol sa ilang bagay dahil gusto ng kumpanya na mag-shoot ng serye ng mga advertisement. Sa mga franchise store, nagkunwari si Boss Bon na walang pakialam at umalis, ngunit ipinagkanulo siya ng kanyang ekspresyon ng mukha. Sa harap ni Yeon-jo, partikular na naging malambing si Jaehoon kay Boss Bon. Ang mga kasamahan sa labas ng tindahan, habang tinitingnan ang tatlong tao sa loob, ay nagsabing ito ang plot ng isang drama at pinustahan pa na magkakaugnay ang dalawa dahil sa trabaho. Kahit na sa labas ay tila wala silang pakialam sa isa't isa, sa loob ay naghahangad sila. Pinuri pa nila si Jaehoon sa kanyang swerte at naiinggit lang sila sa kanya. Matapos marinig ang alok ni Yeon-jo, sinabi niya na hindi siya makapagdesisyon ng mag-isa at kailangan niyang makipag-usap sa tagapamahala ng tindahan. Bago sumagot, narinig ni Boss Bon na binanggit ni Jaehoon ang pangalan niya at biglang lumitaw ang isang ngiting na siyahan sa kanyang mukha. Wala nang nagawa si Yeon-jo kundi umalis sa pagkabigo. Tinawag ni Jaehoon si Boss Bon para pag-usapan ang bagay na ito. Nagkunwari si Boss Bon na hindi niya narinig, sinabing abala siya at walang oras. Si GE ang tagapagsalita para sa convenience store. Magsushoot siya ng promotional advertisement sa convenience store. Maaga pa lang ay dumating na si GE sa convenience store. Nakita niya ang dalawang tao na nakasuot ng uniforme at sinabi pa niyang susuotin din niya ito para sa photoshoot. Kinailangan ni Jaehoon na kumuha ng reserbang damit at ibigay sa kanya. Pumunta si GE para ipagmalaki kay Saet-beol. Ano? Uniform ang tawag dito, uniform. Sumimangot si GE, ngunit nang maisip na makakatrabaho niya si Saet-beol ngayong araw, naramdaman niya ang kasiyahan. Ngunit nang makita ni Saet-beol si Jaehoon sa labas ng pinto, agad siyang tumakbo palabas. Habang pinagmamasdan ang dalawa na nag-uusap at nagtatawanan, labis na nalungkot si GE, nakaramdam din si Jaehoon ng kaparehong sakit, nakatingin pa rin ang kanyang mga mata sa direksyong iyon. Pagkaalis ni Jaehoon, agad ding lumapit si GE, sinabi niya na hindi niya alam na naghiwalay na sila ni Jaehoon at pinili pa niyang mag-shoot ng litrato sa convenience store na naging sanhi ng awkward na pagkikita ng dalawa. Sinabi ni Jaehoon na ayos lang. Sinabi niya na nakapag-move on na siya. Bakit naman hindi magiging ayos? Dahil ginagamit niya si Saet-beol para pagalingin ang kanyang sugat. Bakit mo sinasadya sa harap ni Yeon-jo? Nagkukunwari kang malapit kay Saet-beol. Ang ganitong pag-ugali ay tila hindi tama. Kung hindi mo naman siniseryoso ang pakikipag-ugnayan, huwag mong bigyan ng maling pag-asa si Saet-beol. Hindi ito dahil sa bugso ng damdamin kaya ko nasabi ito, kundi dahil gusto ko si Jaehoon. Bago magsimula ang pagre-recording, tinulungan ng mga staff si Go na ayusin ang kanyang makeup. Nang makita ito ni Jaehoon, agad niyang sinabi na peke ang lalaki. Ngunit sa susunod na segundo, tumakbo si Jaehoon sa bodega at nagpahid ng beefy cream sa kanyang sarili. Ngunit sa huli, isa pa rin siyang bituin. Sa sandaling lumitaw siya, umakit agad siya ng marami
maraming babaeng tagahanga. Si Jaehoon ay awkward na umarte na parang isang kahera, ngunit nang marinig na gusto nilang magpakuha ng litrato ng magkasama, agad na tumakbo palabas ang mga tagahanga nang hindi bumibili ng anuman. Napansin din ni Boss Bon ang pagkapahiya ni Jaehoon. Diretsong lumapit siya kay Jaehoon at tinanong kung bakit niya pinapahiya si Jaehoon sa harap ng lahat. Habang sinisisi si Jaehoon, pinuri naman niya si Jaehoon. Hindi sinasadyang nasaksihan ni Jaehoon ang eksenang ito. Labis siyang natuwa nang marinig na ipinagtanggol siya ni Boss Bon. Ngunit sa susunod na sandali, malapit nang magnegatibo 30 ang manager ng tindahan natin, 30 na siya. Hindi siya tulad natin. Alam mo ba kung gaano karaming kulubot ang nasa noo niya? Kaya kailangan niyang takpan ito ng bangs buong araw. Nagmura si Jaehoon at umalis, ngunit sa susunod na sandali, binago niya ang kanyang hairstyle. Nakita niyang nag-uusap ang dalawa sa labas ng pinto. Oras na ng trabaho, bakit hindi ka nagtatrabaho at nakikipaglaro ka pa sa kaibigan mo? Tapos na ako sa trabaho. Gusto mo bang kainin ito? Nagtanong si Ji kung ano ang ginagawa nila. Bakit wala siyang maintindihan? Sinabi ni Boss Bon na ito ang kanilang eksklusibong sign language at tiyak na hindi ito maintindihan ng iba. Sa counter, nakita niya ang librong nakalimutan ng estudyante kanina. Naisip niya ang kanyang panghihinayang dahil hindi siya nakapagtapos ng high school. Nakatuon siya sa pagbabasa ng libro nang pumasok si Jaehoon. Nang makita niya si Boss Bon na seryoso, tinanong niya kung naisip ba niyang kumuha muli ng entrance exam sa kolehiyo. Sinabi ni Boss Bon, alam ni Boss Bon na mayroon din siyang plano, ngunit wala pa siyang oras. Nang marinig ito, gumawa ng plano si Jaehoon sa kanyang isip. Pinayagan siya ni Boss Bon na bumalik at magpahinga at sinabi na narito siya. Paglabas ng pinto, nakita agad ni Jaehoon si Jiho. Tinanong ni Jiho kung saan siya pupunta. Nang marinig na pauwi na siya, sa tuwang-tuwa na mukha ni Jiho, agad na nagbago ang isip ni Jaehoon. Sinabi niyang mali ang kanyang narinig na pumunta siya doon para sabihin sa kanya na umuwi na. Pagod na siya. Nakita ni Boss Bon na abala ang dalawang ito, kaya sinabi niya, kayong dalawa na ang bahala sa tindahan, matutulog muna ako sandali. Boss Bon, kakarating pa lang ni Boss Bon sa trabaho. Tinulak siya ni Jaehoon papunta sa bodega. Idinilat ni Boss Bon ang kanyang mga mata at nakita ang desk na matagal na niyang pinapangarap. Saglit na hindi nakareact si Boss Bon. Hindi niya inaasahan na ang kanyang walang ingat na kilos ay pinahalagahan pala ni Jaehoon. Tinitigan niya si Jaehoon. Sinabi ni Jaehoon na ayaw niyang may pagsisihan siya sa buhay. Tutal, plano naman niyang kumuha ng exam. Bakit hindi niya simulan ngayon? Sinabi rin niya na napakaswerte niya dahil mayroon siyang amo na kasing galing niya. Nang marinig ito, hindi na nakatiis si Boss Bon. Salamat, itinulak ni Jaehoon si Boss Bon palabas. Boss Bon, dati gusto ko talagang gawin ito. Aktibo akong yayakapin ka. Sa madaling salita, kailangan mong seryosong magtrabaho at seryosong mag-aral. Narinig mo ba? Pagkaalis ni Jaehoon, agad na umupo si Boss Bon sa kanyang desk. Nakita niya ang papel na isinulat ni Jaehoon at mas lalo siyang nagmahal kay Jaehoon. Mabilis niyang kinuha ang libro at isinulat ang kanyang pangalan doon. Pagkatapos niyang tapusin ang kanyang trabaho, sinuri niya mismo ang kanyang aralin. Ngunit matagal na siyang huminto sa pag-aaral, kaya hindi ito simpleng bagay. Gayunpaman, marami pa ring iba. Ngunit walang maisip na solusyon. Nang handa na siyang magsimula ng isang malaking labanan, naisip niya ang mga turo ni Jaehoon. Kaya kinabukasan, hinanap niya ang team leader ni Eunbon na balak niyang linawin ang bagay na ito sa kumpanya. Ngunit hinarang siya ni Eunbon. Hinila niya si Boss Bon sa kabilang panig at sinabi sa kanyang ate na huwag nang palakihin ang bagay na ito. Habang nagtatalo ang dalawa, nagkataong dumating ang tatlong foul. Dali-daling sinabi ni Boss Bon kay Eunbon na bumalik mag-isa, haharapin niya ang tatlong kalaban. Paglapit pa lang, humingi na sila ng pera, ngunit hindi madaling sumang-ayon si Boss Bon. Lintik, hindi mo ba alam na kailangan naming makakuha ng pera? Kaya pa rin kayong magsumbong, bugbugin niyo siya. Pakihanda ang pera para sa debut ni Eunbon. Kapag naibigay niyo na ang regalo, tahimik kaming maghihintay hanggang sa sumikat si Eunbon, kaya maghanda kayo ng kaunting pabor. Mas marami, mas mainam. Ayaw ni Boss Bon na madismaya si Jaehoon sa kanya, kaya siya mismo ang nagtaguyod ng lahat. Pagkaalis ng mga tao, nanginginig na kinuha ni Boss Bon ang telepono at tinawagan si Yeonjo. Dinala siya ni Yeonjo sa convenience store. Nang makita ni Jaehoon na nasugatan si Boss Bon, agad niya itong dinala sa bodega. Isinalaysay din ni Yeonjo kay Jaehoon ang nangyari. Pagkatapos, ipinasa niya si Boss Bon kay Jaehoon at umalis. Puno ng sakit ang mga mata ni Jaehoon. Hiningi ni Jaehoon na pumunta siya sa ospital, ngunit tumanggi siya. Wala na siyang ibang pagpipilian. Bukod sa pagkuha ng first aid kit sa tabi, maingat niyang nilinis ang sugat nito. Hiniling niya kay Boss Bon na magsumbong sa pulis. Sinabi ni Boss Bon na ayos lang siya at nalutas na ang problema sa pagtanggap ng suntok. Pagkatapos niyang lagyan ng band-aid, hindi na nakatiis si Boss Bon. Naramdaman niyang wala siyang silbi at hindi niya kayang protektahan ang kanyang kapatid. Inalo siya ni Jaehoon at sinabing siya ang pinakamahusay na tagapagtanggol ng kanyang kapatid at pinayuhan siyang huwag
huwag tanggihan ang kanyang pagsisikap. Ito ang pagpapatunay ni Jehon sa kanya. Hindi mahalaga kung pinayagan niya siyang magtrabaho dito at manirahan sa kanyang bahay. O ang pagpapatunay niya ngayon, maraming salamat. Patawarin mo talaga ako. Pagkatapos nilang Jehon at Jae-hee makumpleto ang pag-shoot ng convenience store commercial. Nagdulot ito ng malakas na reaksyon. Maging ang mga bagong produkto na inilabas ni Jehon ay mas naging popular pa kaysa kay Ji. Pinuri ng mga kasamahan ang ideya ni Jehon. Narinig din ni Yeonjo ang nakatagong kahulugan sa mga salita ng kanyang kasamahan. Pagkatapos niyang tingnan ang mga nakaraang dokumento, agad niyang hinanap ang team leader at tinanong kung bakit ang mga bagay na siya ang orihinal na responsable ay naging pangalan ni Jehon. Naramdaman ng team leader na labis siyang nagkasala kaya hindi siya makapagsalita. Sinabi ni Seungjoon na huwag kong sabihin. Kung titiyakin mo na itatago mo itong sikreto, lubos akong magpapasalamat. Naiintindihan niya ang personalidad ni Jehon nang sabihin ni Seungjoon sa kanya na madadamay si Yeonjo, kaya sinabi niyang siya na ang umako ng responsibilidad para sa kanya. Ang kondisyon ni Jehon ay panatilihing sikreto ito sa kanya. Inaasahan na niya ang hakbang na ito. Sa pag-iisip dito, hindi na mapakali si Yeonjo. Pumunta siya sa convenience store para hanapin si Jehon at tinanong kung bakit niya ito itinago sa kanya. Hindi pa alam ni Jehon kung ano ang nangyari. Ano ang ibig mong sabihin? Nabalitaan ko na nag-resign ka sa kumpanya dahil sa akin. Nabalitaan ko na inako mo ang kasalanan para sa akin at nagsumite ng iyong pagbibitiw. Maaari kong ibalik sa iyo ang pagkakataong binitiwan mo. Maaari ko itong ibalik sa iyo. Nakita ni Boss Bon ang eksenang ito mula sa loob ng tindahan. Patawarin mo ako, Jehon. Kinabukasan, nagbigay ng proposal si Yeonjo sa presidente. Para itaguyod ang imahe ng kumpanya, iminungkahi niya na italaga si Jehon bilang miyembro ng advisory committee ng headquarters. Pinuri rin niya ang mga nagawa ni Jehon. Sinabi niya na sa pamamagitan ng convenience store, mas naunawaan niya ang mga pangangailangan ng tagapamahala ng franchise store. Tumango din ang presidente bilang pagsang-ayon. Kinabukasan, inanap ni Yeonjo si Jehon. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa advisory committee. Ngunit tumanggi si Jehon dahil wala siyang karanasan. Sinabi rin niya na malapit nang dumating si Saetbyul para pumalit at sinabi sa kanya na umalis agad upang hindi magkamali si Saetbyul. Kailangan magkunwari ni Yeonjo na kalmado at umalis, ngunit hindi siya sumuko. Pinuntahan niya ang ina ni Jehon at sinabi sa kanya ang layunin ng kanyang pagbisita. Sinasadya rin niyang pinalaki ang mga benepisyo ng advisory committee. Tulad ng inaasahan, agad na natuwa ang ina ni Jehon. Bakit tatanggihan ng anak ko ang napakagandang pagkakataon na iyon? Sinabi ni Yeonjo na marahil ay nasaktan niya ang kanyang ina noon, kaya galit sa kanya si Jehon. Naisip din ng ina ni Jehon na may katuturan iyon at sinabing papayuhan niya ito. Sa sandaling iyon, nagkataon namang lumabas si Saetbyul. Kitang-kita ni Yeonjo na napakabuti ng relasyon ng ina ni Jehon at ni Saetbyul. Mas lalo siyang naging determinado na makipagkasundo kay Jehon. Pagkaalis ng ina ni Jehon, lalong lumakas ang tensyon sa pagitan ng dalawa. May mga tao na ipinanganak na panalo na sa buhay. May mga tao naman na kailangang magsumikap para lang maging karapat-dapat na tumayo sa panimulang linya. Si Eunbon, sa sarili niyang pagsisikap ay sa wakas ay makakadebut na, ngunit sinalakay siya ng mga thug. Ibinlockmail siya gamit ang lumanyang mga litrato. Si Boss Bon ay lubhang binugbog. Hiniling nila kay Boss Bon na maghanda ng pera kinabukasan. Kinaumagahan, habang papunta ang tatlo para kunin ang pera, nakita nilang kasama ni Boss Bon ang pulis. Inakala ng tatlo na nagsumbong si Boss Bon sa pulis para dakpin sila. Nagpunta ang tatlo sa internet cafe. Naisip nilang nasa alanganin sila, kaya direkta nilang in-upload ang video. Pagka-upload pa lang ng video at mga litrato, maraming panlalait ang natanggap ni Eunbon. Nalantad din ang video ni Boss Bon na nakikipag-away. Natakot din ang mga customer nang makita si Boss. Kinatakutan niya na hindi lang siya ang mababuli online, kundi madadamay pa si Eunbon. Napanood din ni Jehon ang video at nagmamadali siyang tumakbo sa convenience store. Pagpasok niya sa bodega, nakita niyang nakaupo sa sahig si Boss Bon. Nagulantang si Boss Bon nang makita si Jehon at gusto niyang magpaliwanag, ngunit sinabi ni Jehon na pinaniniwalaan niya ito. Hindi siya ang masamang babae na binabanggit sa online. Nang makita niyang kumampi ito sa kanya nang walang pag-aalinlangan, hindi pa rin napigilan ni Boss Bon ang kanyang luha. Bumabaha ang kanyang luha. Salamat, ang mainit na yakap na ito ay tila nagpalayas ng lahat ng hinanakit. Pagka-uwi, matagal na nag-isip si Boss Bon o kaya inagpasya siyang lutasin ang problema sa sarili niyang paraan. Ngunit naiba na ito ngayon. Matibay na ang kanyang paninindigan. Maraming taong nakapaligid sa kanya ang nangangailangan ng proteksyon. Hindi lang siya basta upo at manunood. Nagpadala siya ng mensahe kay Jehon na huwag siyang alalahanin at pinaniwalaan din siya. Madaling nahanap ni Boss Bon ang pugad ng mga thug. Hinamon din nila si Boss Bon at sinabing gusto nilang kumain ng instant noodles, kaya binigyan lang siya ng 3 minuto para magpakitang gilas. Pagkatapos magsalita, mabilis na nag-ayos ng formasyon ang grupo. Gumawa sila ng mga detalyadong pose, ngunit bumagsak sila sa lupa sa takot. Ang huling lalaki ay nagkunwari pa ring kumot. Pagkatapos, pinabagsak niya ang pinuno ng grupo sa isang suntok at hiniling sa kanila na ibigay ang kanilang mga telepono.
Kinuha na nakababata ang telepono at binuksan ang lock. Ibinigay ang 2 kamay kay Boss Bon. Sa huli, yumuko sila ng 90 degrees para ihatid siya. Hinanap ni Boss Bon ang reporter at ibinigay ang telepono sa kanya. Sinabi niya na ang katotohanan ng lahat ay nasa loob. Kahit anong mangyari sa akin, ayos lang ako. Ngunit ang kapatid ko at ang aking mga kaibigan at pati na rin ang manager ng aking tindahan, umaasa akong hindi sila madadamay. Ikaw na ang bahala. Bumalik ang reporter. Mabilis siyang tumakbo sa convenience store para hanapin si Jehun at hilingin sa kanya na pumayag sa alok ni Yeonjo. Bumalik sa malaking kumpanya at gawin ang gusto niyang gawin. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kasiyahan. Isang relasyon na hindi na kailanman mababawi. Sa dalawang ito, alin ang mas nakalulungkot? Ngayon, pinuntahan ni GE si Boss Bon sa convenience store. Sa totoo lang, gusto niyang ipahayag ang kanyang damdamin. Nang sasabihin na niya, pinutol siya ni Boss Bon. Tinanong niya kung gusto niyang maging sikat sa Hollywood. Sinabi ni GE na hindi pa niya napagdesisyonan. Gusto kong sabihin na ang kaibigan ko ay isang Hollywood star. Gusto kong ipagsigawan sa lahat ng dako na ang kaibigan ko ay isang Hollywood star. Sige, tiyak na ipagmamalaki kita. Naman, dahil kaibigan kita, binisita na kita. Aalis na ako ngayon. Aalis ka na ba agad? Tumango si GE. Pagkatapos ay inabot ang kanyang kamay at nagpaalam kay Seth Buell. Akmang aalis na si GE nang biglang tawagin siya ni Boss Bon. Salamat sa patuloy na pakikipagkaibigan sa akin. Salamat sa pagiging kaibigan ko. Sana maging maayos ang lahat para sa iyo. Kaya mo yan. Marahil, para kay GE, sapat na iyon. Sa kabilang panig, nagpunta si Jehun sa flower shop. Masaya niyang hawak ang bouquet at dumiretso sa convenience store. Itinago niya ang mga bulaklak sa likod niya at lumapit kay Boss Bon. Sinabi niyang masipag itong nag-aral nitong nakaraang panahon at balak niya itong bigyan ng gantimpala. Anong gantimpala? Masayang tinanggap ni Boss Bon ang mga bulaklak. Tiningnan ang red tulip bouquet. Tinatanong niya kung alam nito ang kahulugan ng bulaklak. Iba ang sinabi ni Jehun na kahulugan. Sinabi niyang pambansang bulaklak ito ng Netherlands. Marahil ay gusto niya ang Netherlands o kung ano paman. Malinaw na medyo nadismaya si Boss Bon. Akala niya alam nito ang wika ng mga bulaklak at aamin na ito sa kanya. Boss Bon, sa totoo lang, may iba pang kahulugan ang pagbibigay ko sa iyo, Boss Bon. Narito ako. Nagingit-ngit ang mga ngipin ni Jehun habang tiningnan niya ang kanyang ate. Bakit niya sinira ang kanyang magandang plano sa sandaling ito? Sinabi ng kanyang ate na kailangan niyang pumunta sa trabaho sa kumpanya, kaya narito siya para tumulong. Sinabi rin niya na huwag na lang silang pansinin at ipagpatuloy ang kanilang ginagawa. Hindi nila alam na nasaksihan na pala ni Yeonjo ang eksena kanina. Nang makita niyang gusto niyang makipagkasundo kay Jehun, ngunit nakita niya ang dramatikong eksenang ito. Inanyayahan niya ang kanyang ina sa isang food stall sa kalye. Sinabi niya na naaalala niya ang buhay sa Estados Unidos. Noong panahong iyon, naisip niya na pagbalik niya sa Korea, kailangan niyang pumunta sa isang food stall sa kalye kasama ang kanyang ina. Sa wakas, nagawa niya rin ang kagustuhang ito. Sa ganitong paraan, makakapunta na siya sa Estados Unidos para magtrabaho ng may kapayapaan ng isip. Malinaw na nagulat ang ina sa kanyang desisyon. Ipinaliwanag niya na mayroong isang kumpanya doon na kumukuha na nagmamahal, ngunit tinanggihan siya nito. Sa huli, bakit ganoon? Manager ng tindahan, ang sagot ko ay hayaan na lang nating pag-usapan ito mamaya. Bagamat hindi ganoon kataas ang aking ambisyon tulad ng sa iyo, mayroon din akong mga layunin na nais kong makamit. Kapag nakuha ko na ang aking sertipiko sa pagsusulit, sasagutin kita. Ito ay isang paraan lang para makatakas si Seth Buell. Sa totoo lang, ayaw niyang hadlangan ang magandang pag-unlad ng karera ni Jehun. Nagkataon siyang nakarinig ng pagtatalo sa pagitan ni Jehun at ng kanyang ina. Balak ng ina ni Jehun na kumbinsihin silang Jehun at Yeonjo na magkabalikan, umaasang magkakaroon siya ng mas maayos na paglalakbay sa hinaharap. Kaya, ano ang gusto mo, inay? Balikan ko siya. Gusto mong gawin ko iyon? Ganoon lang. Wala nang ibang hiling ang nanay. Maligaya akong sasayaw. Bakit ka ganyan, inay? Akala ko ginawa mo iyon para sa sarili mong kapakanan. Ginawa ko iyon para sa iyo. Naiintindihan mo ba? Narinig ito ni Boss Bon at nagpa siya. Kinabukasan, inanyayahan ni Boss Bon si Jehun na lumabas. Hiniling niya na humingi ito ng tawad sa kanyang ina tungkol sa nangyari kahapon. Sinabi niya na hindi iyon ang ugali nito. Ngunit nanatili si Jehun sa kanyang pananaw. Pinayuhan din niya na huwag pansinin ang sinabi ng kanyang ina. Tiningnan ni Boss Bon ang lalaking nagbago dahil sa kanya. Gusto niyang magpatuloy itong maging isang mabuting anak. Gusto niyang umunlad ito sa kanyang karera. Lahat ay dahil sa kanyang pagdating. Nang gabing iyon, nagpa siya si Boss Bon na umalis. Tumingin siya muli sa maaliwalas na silid na ito. Tahimik niyang dinala ang kanyang bagahe at umalis. Kinabukasan, gustong gisingin ni Jehun si Boss Bon, ngunit nang pumasok siya, bakante na ang silid. Ilang regalo na lamang ang naiwan sa kama at isang liham ng pamamaalam para kay Jehun. Manager ng tindahan, hanggang dito na lang ang relasyon natin. Tulad ng paggawa mo ng gusto mong gawin, magsisimula rin ako ulit at susubukan kong gawin ang gusto kong gawin. Tinawagan niya si Boss Bon sa pagkabigla. Sa oras na ito, nasa probinsya na si Boss Bon. Ang orihinal niyang pangarap ay maging isang tindera ng bulaklak.
dumaan si Jehan sa convenience store. Naalala niya ang tanawin ng kanilang dalawa na magkasama, 1, 2, 3. Ngunit ngayon ay nawala sa kanya ang babaeng nakatuon lamang sa kanya. Nang araw na iyon, nagbakasyon ang dalawa sa probinsya. Nakita nila si Boss Bon na nagtatrabaho. Dali-dali niyang tinawagan si Jehon. Mabilis na lumipad si Jehon doon. Manager ng tindahan, bakit ka nandito? Akala ko ako ang nakahanap sa iyo at hindi kita mahahanap, di ba? Bakit mo ako niloko? Hindi tayo magtatapos ng ganito. Tiningnan ni Jehon ang pinagtatrabahuhan ni Boss Bon. Nalaman niyang ito ang orihinal nitong pangarap. Hindi niya pinilit si Boss Bon na bumalik kasama niya. Sinabi lang niya na lagi niya itong hihintayin. Pagkatapos niyang magsalita, akmang aalis na siya. Sinabi ni Jehon ang tungkol sa pagligtas niya kay Saetbyul 15 taon na ang nakalipas. Sinabi niya na hindi niya kailanman nakalimutan at dahil iniligtas niya ito, siya ay nagkaroon ng determinasyon na magsimulang tumulong sa ibang tao. Pagkaalis ni Jehon, saka lang nag-react si Saetbyul. Akala niya ay naalala pa rin ni Jehon ang pagliligtas sa kanya. Ibinigay ni Jehon sa kanyang mga magulang ang mga regalo na iniwan ni Boss Bon. Sinabi niya na umalis na ito. Nagtanong ang kanyang ina kung bakit siya umalis. Sinabi ni Jehon na ayaw niyang maapektuhan ang kanyang kinabukasan. Naalala ng kanyang ina ang araw na iyon kung kailan sinabi niya kay Jehon na balikan si Yeonjo. Labis siyang nagsisi. Lumabas na hindi sinasadya niya itong nasaktan. Kaya ito ang dahilan kung bakit nag-resign si Jehon. Sinabi ni Jehon na walang masama sa ganito. Gusto niya ang buhay na kasama ang kanyang mga magulang, na araw-araw silang nagtatawanan at nagmamalasakit sa isa't isa. Nararamdaman niyang napakasaya ng ganitong buhay. Worth it din silang dalawa ay naantig sa mga salita ni Jehon. Ang buhay na gusto ng mga anak ang siyang tunay na kaligayahan. Samantala, natanggap na ni Boss Bon ang kanyang equivalent certificate, kaya tahimik siyang umuwi. Akala ni Jehon ay kukunin niya ang kanyang sertipiko. Ngunit sa sandaling iyon, nagkataon namang dumating ang mga magulang ni Jehon. Nagmamadali siyang nagtago, ngunit nang marinig niya ang kanilang sinabi, nag-resign si Jehon. Ano, Boss Bon, anong ginagawa mo dyan? Halika rito. Nakita ng ina ni Jehon si Boss Bon at agad siyang hinila para tanungin ang nangyari. Hindi napigilan ni Boss Bon ang kanyang luha at umiyak. Kahit hindi sila magkadugo, tinuring siya nilang sariling pamilya. Ay, ako ang may kasalanan sa inyo, tita. Huwag ka nang umiyak. Sa panig ng convenience store, tuloy-tuloy na nagtatrabaho si Jehon sa loob ng 40 oras at pagod na siya. Hindi niya alam na papalapit na si Boss Bon. Nakatayo siya sa labas ng pinto, nakita niyang natutulog si Jehon. Tumingin siya sa itaas at nakita ang advertisement para sa part-time na trabaho. Ngunit ang mensahe sa ibaba ay kwalipikadong tao. Nang mabasa ito ni Boss Bon, agad siyang pumasok sa convenience store. Pasensya na, sino ka? Nandito ako para maghanap ng part-time na trabaho. Nagtrabaho ako ng tuloy-tuloy sa loob ng 40 oras ng walang tulog at nakakita ako ng ilusyon. Hindi ako ilusyon. Hanggang sa naramdaman niya ang sakit sa kanyang mukha, hindi pa rin siya makapaniwala na si Boss Bon ang nasa harap niya. Nagsimulang magtanong si Boss Bon, bakit ka nag-resign sa ganoong magandang kumpanya? Bakit mo kailangan magbukas ng convenience store at maglagay ng advertisement sa labas? Paano ka makakakuha ng tao kung ganoon ang nakasulat? Naisip ni Jehon na hindi mahalaga ang mga bagay na iyon. Gusto lang niyang malaman kung bakit ang tagal ni Boss Bon bago nagpakita. Alam mo ba kung gaano kita na-miss? Mas na-miss kita. Araw-araw, nasa isip ko ang mukha mo. Sa 2,000 produkto sa tindahan, puro mukha mo ang nakikita ko. At ikaw, bawat bulaklak sa hardin, puro mukha ko ang nakikita mo. Matapos ang paghihiwalay na ito, sa wakas ay naunawaan na ng dalawa ang kahalagahan ng isa't isa. Sinabi ni Jehon kay Saetbyul na huwag na siyang magtatago pa. Manatili lang siyang nakadikit sa kanya. Masaya ring tumango si Saetbyul. Ang wakas ng pelikula ay tiyak na masaya. Ang tanong mo sa akin noon, ang sagot ko ay, gusto rin kita. Ang pag-ibig na ito na tumagal ng 15 taon ay nagkaroon din sa wakas ng masayang pagtatapos. Nagtatapos dito ang kwento. Salamat sa inyong pagmamahal, hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na pelikula.